Taraan at 71. Ha! Anong katangahan ng mga dakilang pinuno ka? Gayunpaman, dapat kong sabihin. Tama ka. Nakakuha ako ng ilang kasuklam-suklam na mga sawang palad dito. Nanunuya si Dustin. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. 12 ng mga batang demonyo ang pinalutang palabas ng slave tower. Dumating sila sa labas. Nakatali ang mga kamay sa likod. At lumutang ng mataas sa hangin. Nahuli silang lahat ni Dustin sa North Dragon Badlands. Hindi nila siya binigyan ng labis na problema. Maaaring sabihin ng sino man sa masasamang nilalang mula sa Third Demonic World na ang mga batang demonyong ito ay kabilang sa Maharlika. Lima sa kanila ay direktang inapo ng mga dakilang pinuno mismo. Lolo, tulungan mo ako. Pare, paalisin mo kami dito. Great Lolo, iligtas mo ako. Pansamantalang inilabas mula sa slave tower. Nakita ng mga demonyo ang mga avatar ng 5 dakilang pinuno at agad na nagsimulang hilingin sa kanila na iligtas ang kanilang buhay. Narito para sa atin ang 5 dakilang pinuno. Mahusay. Naligtas tayo. Grand Leader Oaks, please help me. Ang tatay ko ay ang bloodthirsty demon lord. Grand Leader Wedel, mangyaring iligtas ako. Ang aking lolo ay ang Blackwind demon lord. Ang iba sa mga bihag ay galit na galit din na sumigaw para humingi ng tulong. Napinangalanan ang kanilang mga magulang sa pagsisikap na makuha ang atensyon ng mga dakilang pinuno. Damn it, tahimik, mga tanga. Putol ni Dustin at sinampal sila ng malakas. Umalakpak, 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 umalangaw-ngaw sa hangin ang malalakas na sampal. Sa loob ng ilang segundo, ang bawat mukha ng batang demonyo ay sinampal ng malakas. Sa lalong madaling panahon, ang mga demonyong iyon ng Evil Abyss World ay mga mortal na kaaway ng Immortal End World. Si Dustin ay hindi magpapakita sa kanila ng anumang awa. Sampain mo. Ang tatay ko ay si Grand Leader Wedel. Ipiyuan mo akong muli, at papatayin ka niya. Ang isa sa mga batang demonyo, na may pulang balat, ay sumigaw sa kanya. Bilang isang marangal at layaw na bata. Ang pagdadala ng gayong kahihiyan ay higit sa kanya. Higit pa rito, nakatayo malapit si Grand Leader Wedel at pinapanood si Dustin na ginagawa iyon. Kaya nadagdagan ang pag-asa at tapang ng batang Diablo. Fuck you. Huwag mo akong guluhin. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Dustin. Itinaas ang kanyang kamay, at muli siyang sinampal ng kaluskos. Hindi siya tumigil. Walang nakakaalam kung ilang beses niyang sinampal ang demonyo bago tuluyang tumigil. Ang batang Diablo ay nagsimulang sumigaw ng masakit. Namamaga ang mukha niya na kahit ang sarili niyang mga magulang ay hindi siya makikilala. Nangyari ang lahat sa loob ng 2 segundo. Matapang si Dustin na sampelan sa mukha ang anak ng isang Grand Leader. Habang ang Grand Leader mismo ang nanunood. Ito ay isang pambihira. Si Dustin ay isang batang tao lamang. Ang gayong katapangan ay hindi narinig. Sa wakas ay tumugon ang 5 Grand Leaders. Tumigil ka, Dustin. Balatan kitang buhay at itatapon ang iyong espiritual na kaluluwa sa hurno ng impyerno. Tumigil ka, sabi ko. Mabangis na umungal si Grand Leader Wedel. At ang kanyang nagninangas na pulang masamang aura ay lumabas sa kanyang buong katawan. Nasinunog ang lahat hanggang sa langit. Bang! Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang wala sa hangin at sa kanyang kamay. Ang pulang apoy ay mabilis na nagtipon at nagtransform sa isang machete. Natumawa patungo sa Dustin. Ang sandata ay nakikitang naglalaman ng malaking kapangyarihan. Tapat na upang sirain ang lahat ng mga bundok at ilog sa mundo. Ang matingkad na pulang talam na hawak ng avatar ay kumikinang ng napakatalino at nagliliwanag sa buong kalangitan. Sa pagbaba nito, ang espasyo ay nahati sa 2. Ang welga ay napakalakas, at ang mahika sa likod nito ay napakalakas na ang machete ay direktang nakatarget sa espiritual na kahulugan ni Dustin. Gamit ang sopistikadong batas ng oras at espasyo sa likod nito. Hindi sana ito maiiwasan ni Dustin kahit gaano pa siya kabilas kumilos. Ang husay ng engranding pinuno ay lubos na nauunlad.
I guess this machete can easily kill a warrior at the premium stage of the Immortal King realm in an instant. Bulalas ni Dustin na may pait. Bago pa siya maabot ng machete ay biglang sumugod ang isang higanteng hayop sa likod ni Dustin at lumipad sa langit. Boom! Itinaas nito ang paa at tinamaan ang pulang machete sa ulo. Gumuho ang paligid ng maganap ang banggaan. Ang oras ay makikitang lumilipad ng walang kabuluhan. Habang ang mga piraso nito ay nagsimulang umagos na parang mga asteroid. Hindi umatras ang halimaw. Gayon din ang nagliliyab na machete. Isang pagkapatas. Magaling. To be honest, medyo nagulat si Dustin. Sa totoo lang, ang mga kalaban niya sa ngayon ay mga avatar lang ng mga Grand Leaders. Nangangahulugan ito na hindi nila kayang gamitin ang buong kapangyarihan ng mga dakilang pinunong iyon. Gayunpaman, tila sila ay napakalakas at may kakayahan. Ano? Ito ay kabalbalan. Hindi makapaniwala si Grand Leader Wedel na ang dambuhalang halimaw na ito sa kanyang harapan ay talagang mahahadlangan ang kanyang pag-atake. I don't believe it. Hayop lang. Anong big deal dito? Galit na galit siya. Ginalaw-galaw niya ang kanyang katawan at naging pulang demonyong ulap. Parg! Tila nagalit ang halimaw sa pag-atakeng ito. Bumaling ito sa ulap at tumakbo papunta dito. Ang dalawang panig ay nakikibahagi ngayon sa isang matinding labanan. Ang higanteng hayop ay patuloy na pumailan lang sa himpapawid. Dinudurog ang espasyo sa paligid nito. At ang pulang ulap ay pinuputol ang kaguluhan at sinisira ang lahat ng nahawakan nito. Maliban sa hayop, ang labanan ay hindi kapani-paniwala at kagilahil-alas. Hindi makapaniwala ang mga nanonood. Anong klaseng halimaw ito? Paano ito magiging malakas? Maging ang apat pang Grand Leaders ay natulala sa bakbakan. Walang sino man sa kanila ang makapaniwala na ang isang higanteng hayop ay makakalaban sa isa sa kanila. Hindi kaya nangangarap sila ng gising. Mukhang isang maalamat na magulong masamang hayop. Ang isa sa mga dakilang pinuno ay pansamantalang naghula. Isang magulong masamang hayop. Kahanga-hanga. Nang marinig ang napakalakas at maalamat na pangalan. Ang iba pang mga dakilang pinuno ay lalo pang nabigla. Kung tama ang sinabi ng alamat. Isa itong napakauhaw sa dugo at masamang nilalang. Ito ay ipinanganak na may likas na pagnanais na pumatay at magdulot ng kaguluhan. At hindi ito natatakot sa kamatayan. Haha. Kung ganoon, hindi na natin kailangang mag-aksaya ng oras dito. Pang-iinis ni Dustin. Ang higanteng halimaw ay patuloy na humaharang sa pag-atake ng Grand Leader. Na nagpapakaba sa kanya. Kapag sama-samang lumaban ang 8 halimaw, maaari silang manalo sa pamamagitan ng pagguho ng lupa. Mayroon siyang hukbo ng libo-libong mga nilalang na iyon. Puntahan mo sila. Walang pag-aalinlangan. Tinawian ni Dustin ang kanyang kamay at nag-utos. Kaagad. Ito pang higanteng hayop ang sumugod ng mabangis na parang tigre na nabaliw. Crap. Protektahan si Derek and let's get the hell out of here right now. Sa wakas ay napagtanto ng 5 Grand Leaders na hindi nila kayang manalo sa laban na ito. Ang sitwasyon ay hindi sa kanilang kalamangan. GRRRR. Mahigit sa 100,000 hayop ang tumalsik sa kanila. Sa isang iglap, 8 sa mga halimaw ang nagsimulang makipaglaban ng husto sa mga avatar ng 5 Grand Leaders. Ang iba pang mga halimaw ay sumugod sa ibang mga nilalang. Ang hukbong ito ay binubuo ng napakalaking bilang ng mga nilalang na maaaring gumaling kaagad sa kanilang mga sugat. At lumaban ng ligaw. Kabilang sa mga ito, mahigit 20 hayop ang may kapangyarihan sa pakikipaglaban ng isang cultivator sa Immortal King Realm. Walang kapantay ang mga demonyong iyon para sa kanila. Sa isang iglap, karamihan ay napunit at namatay bago nila alam kung ano ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata ng 5 Grand Leaders, na nabigla sa napakalaking nasawi. Gayunpaman, sila ay kinubkob at inaatake ng 8 higanteng mga hayop sa panahong iyon at lubos na hindi natulungan kahit ang kanilang mga sarili. Pati na ang ibang mga demonyo. Mr. Derek. Oras na para umalis. Kinuha ng tapat na matandang diablo si Derek at lumaban sa labas ng larangan ng digmaan. Gayunpaman, nakita na siya ni Dustin na ginawa iyon. Hindi niya hahayaang makatakas ang mga ito. Haha, hindi ka makakatakas.
Derek, sumuko ka na at baka mabuhay ka na lang sa ibang araw. Mabilis siyang sumugod sa kanila. Mr. Derek, tumakbo ka na mag-isa. I'll stay and stop him. Ang matandang Diablo ay isang tapat na nilalang. Tumalikod siya at humarang sa daraanan ni Dustin. Ngunit sa ilalim ng utos ni Dustin, 4 o 5 hayop sa Immortal King Realm, na nangunguna sa isang grupo ng mas maliliit na nilalang, ay tumakbo patungo sa matandang Diablo. Kahit na makapangyarihan ang matandang demonyo, hindi pa rin siya nakatakas mula sa pagkubkob ng napakaraming halimaw. Haha, sabi ko naman sa'yo walang paraan para makatakas ka. Tumawa si Dustin at hinabol si Derek sa isang iglap. Sa patuloy na paglaki at pag-unlad ng kanyang lakas, hindi maikakailang mabilis ang kasalukuyang galaw ng katawan ni Dustin katulad ng kidlat. Tinubukan ni Derek na gamitin ang kanyang mga demonyong kakayahan upang tumakas. Ngunit naabutan siya ni Dustin nang hindi nagtagal. Bagamat apo siya ni Devil Ancestor Bale. Bata pa si Derek at hindi pa nakakapag-cultivate, nasa 5th Evil Energy Realm lang siya. Ang kanyang lakas ay katumbas ng lakas ng isang human cultivator sa premium stage ng Immortal Realm. Bukod dito, siya ay labis na pinapahalagahan sa kanyang buhay. Kaya wala siyang karanasan sa tunay at malapit na labanan. Kaya naman, sa huli ay hindi siya tugma para kay Dustin. Inilabas ng huli ang God-killing puppet at ang demonic avatar at magkasama. Tinubkob nila si Derek. Dustin, ipaglalaban kita. Umungol. Inis at walang pakialam si Derek kung paano siya na-corner at walang pagkakataong makatakas. Splash! Ang maitim na demonyong enerhiya ay umagos palabas sa kanyang katawan na parang nasusunog na magma. Ilang sandali pa, namuo ito sa isang itim na baluti sa kanyang katawan, na nagtakip sa kanya na parang proteksyon. Swish! 2 halberds ang nagmaterial sa mga kamay ni Derek. Nagpaputok sila na parang kidlat bago naging 2 itim na dragon at sumugod kay Dustin. Damn it! Itong armor na naman. Bahagyang kumunat ang noo ni Dustin. Nakatingin sa itim na baluti sa katawan ni Derek. Ang baluti na ito ay personal na pinino mismo ni Devil Ancestor Bale. Kaya't mayroon itong nakakatakot na defensive power. Boom! Itinaas ni Dustin ang kanyang kamao. At ang marahas na impact nito ay bumuga sa hangin. Sa isang malakas na putok, agad na natangay ang 2 itim na dragon. Nagulat si Derek nang malaman niya na ang kakayahan ni Dustin sa pakikipaglaban ay mas nakakatakot kaysa sa naisip niya. Samantala, ayaw nang mag-aksaya ng oras ng huli. Kaya naman, sabay niyang tinawag ang God-killing puppet at demonic avatar. Agad na nilamon ng kanilang nagngangalit na enerhiya si Derek na parang dumadagandong na dagat. Bang! Parang tinamaan ng malakas na kidlat. Napaatras si Derek. Gayunpaman, ang lahat ng enerhiya na umatake kay Derek ay hinigop ng maitim na masamang sandata na labis na ikinagulat ni Dustin. Ang mas nakakagulat ay kahit ang world sealing tabod magic ng demonic avatar ay hindi masilyuhan si Derek. Ang itim na demonic armor na iyon ay may napakalakas at mabisang defensive power na tila walang martial art na makakasira nito. Haha, Dustin, kahit hindi kita matalo, hindi mo ako masasaktan. I have my grandpa's armor as my shield. There's no way you'll be able to break this. Tawa ng tawa si Derek. Hindi man niya kayang talunin si Dustin. Wala ring silbi ang mga pag-atake ng huli. Boom! Muling sumugod si Dustin at inihagis ang kanyang malalakas na suntok, na muling ibinato sa ere si Derek. Gayunpaman, muli, wala itong silbi dahil nanatiling hindi nasaktan si Derek. Tinagat ni Dustin ang kanyang mga ngipin at muling sumugod sa kanya kasama ang God-killing puppet at ang demonyong avatar. Determinado siyang sakupin ang baluti at sa huli ay masira ito. Bang! 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 Patuloy na hinampis ni Dustin si Derek na parang isang sandbag na hugis tao nang walang planong huminto hanggang sa tuluyan na niyang nabasag ang sandata. Gayunpaman, ang itim na diabolic armor na iyon ay patuloy na pinoprotektahan siya ng mahigpit. Bukod dito, sa tuwing sinubukan niyang gamitin ang kanyang vital energy force para mahuli si Derek, ang baluti na ito ay magpapalabas ng isang malakas na kapangyarihan ng mahika.
at ipagpag ang kanyang kamay. Ang baluti ay parang isang makapal na shell ng pagong na ganap na nagpoprotekta kay Derek. Hindi siya kayang saktan, patayin, o sakupin man lang ni Dustin. Isa talaga itong defensive magic treasure na ginawa gamit ang napakaraming top-grade na likas na yaman. Ang Devil Ancestor Bale ay dapat na gumugol ng walang katapusang lakas at oras sa paggawa nito sa isang talagang makapangyarihang depensibong kayamanan. Kahit na ang isang dakilang pinuno ay hindi masira ito. Kaya't hindi nakakagulat na si Dustin, siyempre, ay walang kapangyarihan laban dito. Arg! Dustin! Hahayaan ko talaga ang lolo ko na punitin ka. Galit na galit si Derek na hindi man lang niya mailarawan ang kanyang nararamdaman sa sandaling iyon. Siya ay apo ni Devil Ancestor Bale. Ngunit ngayon ay itinuring na lamang na parang punching bag. Ito ay talagang magiging isang katatawanan sa kanya kapag ang salita ay lumabas. Damn it, this armor can't be broken at all. Si Dustin ay nalilito. Hindi alam kung ano ang gagawin sa sandaling iyon. Dustin, imposibleng mahuli mo ako. Maghintay ka lang. Balang araw, hahayaan kong ipaghiganti ako ni Lolo. Hindi lang ikaw, kundi lahat ng mababang buhay na nilalang sa Immortal End World ay mamamatay din. Mayabang na umungol si Derek. Baka sa boses at mukha niya kung gaano niya kasuklam-suklam si Dustin. Dustin, pwede ba kitang tulungan? Biglang, isang boses ang umalangaw mula sa kanyang soul sea. Ang maputi ang buhok na matandang mula sa hybrid na Titan race ang nagsasalita. Sir, masyadong malakas ang defense power nitong armor. Masyadong mahirap sirain. Sagot ni Dustin. Haha, huwag kang mag-alala. Hindi man lang ako natatakot sa gumawa ng malademonyong baluti na iyon. Lalo pa ang baluti mismo. Pagmamayabang ng mapuputing buhok na may malawak na ngiti. Ang galing. Tulungan mo naman ako. Tuwang-tuwa si Dustin sa narinig. Base sa tono ng maputing buhok na matanda. Parang hindi man lang siya natatakot sa Devil Ancestor Bale. Wow! Ito ay nakakagulat. Ang Supreme Grandmaster ba ng hybrid na lahi ng Titan ay talagang kasing lakas ng saninuno ng sekta. Sa pag-iisip nito, nagulat at natuwa si Dustin. Habang isinubsob ni Dustin ang kanyang sarili sa pag-iisip na iyon. Ang kalabog ng isang malaking tunog ay biglang narinig. Boom! Isang malakas na tunog ang pumuno sa buong lugar. Hindi nagtagal. Ang impact ay naging sanhi ng panginginig ng langit at lupa. Sa himpapawid, isang dambuhalang kamay, na nakasisilaw sa napakalakas na kapangyarihan, ay biglang nagkatawang tao. Ang mga anino ng nakakatakot na mga dragon at mga banal na elepante ay patuloy na kumikislap sa napakalaking kamay. Pagkatapos, walang anumang senyales, nagunat ito at hinawakan si Derek. Samantala, naramdaman ni Dustin ang matinding pressure mula sa langit na pumipigil sa mga galaw ni Derek. Kasabay nito, tila ginawa ng diabolic armor ang trabaho nito. Naglabas ito ng isang nangingibabaw na kapangyarihang parang baha, na umaagos na parang agos. Gayunpaman, ito ay walang silbi, sa ilalim ng nakasisilaw na kamay. Ang lahat ng kapangyarihan ng demonyo ay dahan-daang nawala at tuluyang nawala. Swish! Sa wakas, hinawakan ng napakalaking kamay si Derek na para bang nanghuhuli ng sisiw. Sino ang gumawa nito? Ako ang pinakadakilang Devil Ancestor Bale. How dare you put a finger on my apo? Biglang may lumabas na itim na liwanag mula sa katawan ni Derek at nag-transform sa isang demonyo na umaatungal ng mabangis. Ito ay isang bangkos ng espiritual na marka ng kaluluwa ng Devil Ancestor Bale na nakakabit sa soul sea ni Derek Loo. What the hell are you talking about? Devil Ancestor Bale, go to hell. Agad na kumuyam ang malaking kamay. Puff! Sa isang tunog lang. Sumabog at naging wala ang spiritual soul mark ni Devil Ancestor Bale. Bush! Hindi nagtagal ay lumitaw sa langit ang maputing buhok at lumapag sa tabi ni Dustin. Pagkatapos ay hinawakan niya si Derek habang may bitbit na isang sako ng bigas. Sa mga oras na ito, hinimatay na si Derek at hindi kumikibo. Kinalas ng maputing buhok ang pagkakatali ng baluti sa katawan ni Derek.
Pagkatapos ay itinapon niya si Derek at ang kanyang baluti kay Dustin. Ang baluti ay may markang espiritual na kaluluwa na iniwan ng matandang diablo na iyon. Ngunit, huwag kang mag-alala, nabura ko na ito. Maaari mong pinuhin ang baluti na ito. Sabi ng mapuputing buhok na matanda. Maraming salamat, Ginoo. Tuwang-tuwa si Dustin at habang walang kahirap-hirap ay sinalo niya si Derek at ang armor. Kung hindi nakialam ang matandang may puting buhok sa laban na ito. Hindi magkakaroon ng pagkakataon si Dustin na angkinan ang baluti. Ngunit sa pangalawang pag-iisip, napagtanto ni Dustin na ito ay dahil si Devil Ancestor Bale ay isang tao ng nangingibabaw at makapangyarihang kapangyarihan. Paanong ang magic weapon na ginawa ng kanyang sarili ay isang ordinaryong bagay? Matapos ang gayong pagsasakatuparan, ipinadala ni Dustin si Derek sa Slave Tower habang iniimbak niya ang sandata sa kanyang space ring. Kasabay nito, sa isa pang larangan ng digmaan. Ang 8 magulong masasamang hayop ay napigilan na ang mga avatar ng 5 dakilang pinuno at nagtagumpay. Ang 8 magulong masasamang hayop ay hindi mahina. Talagang napakalakas nila. Dustin, tayo na at tingnan natin kung hanggang saan ang narating nila sa pagsupil sa mga dakilang pinuno. Sabi ng maputing buhok. Pagkatapos, nag-teleport silang dalawa pabalik sa lugar kung saan nag-aaway ang magulong masasamang hayop at ang mga Grand Leaders. Patuloy pa rin ang labanan at napakabangis. Dahil ang magulong masasamang hayop ay uhaw sa dugo at walang katapusan na makapangyarihang mga hayop. Sila ay lalaban ng walang awa nang hindi nag-iisip na ipagtanggol ang kanilang sarili. Nakatuon lamang sila sa marahas na pag-atake, na nagdulot ng pinsala sa magkabilang panig. Gayunpaman, ang pagpapanumbalik ng kapangyarihan ng 8 magulong masasamang hayop ay kamangha-mangha. Gaano man sila kalubhanan na sugatan, maaari nilang pagalingin ang kanilang mga sarili at bumalik sa ganap na paggana sa isang kisap mata. Habang tumatagal ang laban, mas natakot ang 5 avatar ng mga Grand Leaders. Ang 8 magulong masasamang hayop ay hindi natalo at unti-unti nawalan ng kakayahang lumaban ang mga dakilang pinuno. Pagkaraan ng maikling sandali, ang 8 magulong masasamang hayop ang nangibabaw. At pagkatapos ay pinagsama-sama nila ang 5 avatar ng mga Grand Leaders at pinunit ang mga ito. Dustin, wait lang. Huwag kang masyadong magdiwang. Siguradong maghihiganti tayo balang araw. Umungal ang 5 avatar ng Grand Leaders. Bago sila pinagpira-piraso. Don't worry. I'll wait. I am not going anywhere soon. Panunuyan ni Dustin. Bush. Ang malademonyong avatar ay sumugod sa natupok na 5 avatar gamit ang Diabolic Killing Needle. Swoosh. Ang Diabolic Killing Needle ay nagbigay ng kakila-kilabot na kapangyarihan habang sinusubukan nitong i-absorb ang lahat ng enerhiya ng 5 avatar ng mga dakilang pinuno. Ang nalalabi ng laman at buto ng mga demonyo sa kailaliman na pinatay noon ay hinihigop din ng Diabolic Killing Needle. Gayunpaman, sa sorpresa ni Dustin, pagkatapos makuha ang lahat ng masamang enerhiya, ang demonyong avatar at ang Diabolic Killing Needle ay nasuspine sa hangin ng sabay. Hindi gumagalaw. Hindi mabilang na mga anino ng demonyo ang lumitaw sa himpapawid at nagsimulang kumanta ng sinaunang awit ng papuri ng sabay-sabay. Isang napakatinding madilim na masamang aura na puno ng matinding pressure ang pumuno sa langit at lupa. Anong nangyayari sa kanila? Bakit hindi sila kumikibo at naglalabas ng kakaibang singing shadows? Nagtatakang tanong ni Dustin at nagdududa. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, napagtanto ni Dustin na ang demonyong avatar ay nasa isang estado ng katahimikan at tila sumasailalim sa ilang uri ng pagbabago. Dustin, hindi ko inaasahan na makukuha mo ang isa sa mga minanang kayamanan ng lahi ng demonyo. Huwag kang mag-alala. Parehong bumubuti ang iyong avatar at ang minanang kayamanan ng lahi ng demonyo at malapit ng lumakas. Bagay na bagay para sa iyo. Dahil ibig sabihin mas maglilingkod sila sa iyo. Sabi ng matanda na may puting buhok. Kung tama ang sinasabi mo, siguradong magiging asset sila sa akin. Nakahinga si Dustin matapos madetect ang demonyong avatar at ang Diabolic Killing Needle ng maingat at napagtanto na ayos lang sila. Sa lalong madaling panahon,
Nalaman niya ang dahilan ng kanilang pagbabago. Ang 5 avatar ng mga dakilang pinuno ay may mga 50 hanggang 60% kapangyarihan ng mga tunay na may-ari ng mga katawan. Kaya ang masamang enerhiyang taglay nila ay talagang napakalakas. Kaya, normal lang na bumuti ang demonyong avatar at ang diabolic killing needle pagkatapos makuha ang napakalaking evil energy. Pagkatapos ay ini-teleport ni Dustin ang demonyong avatar at ang diabolic killing needle sa lihim na silid sa ika-9 na palapag ng Slave Tower. Na inihiwalay ang mga ito upang sila ay umunlad ng tahimik ng walang kaguluhan. Sumunod, nanatili si Dustin sa Ancient Celestial World sa loob ng ilang araw pagkatapos mahikayat ng maputing buhok na matanda. Samantala, si Caroline at ang iba pang mga tao mula sa Immortal End World ay dinala ni Dustin palabas ng Slave Tower. Pinahintulutan silang maglakbay at makaranas ng ilang pagsubok sa sinaunang Celestial World. Nagpadala si Dustin ng malaking bilang ng mga halimaw upang protektahan ang mga magsasaka mula sa Immortal End World. Sa ganitong paraan, hindi sila malalagay sa panganib. Si Dustin naman ay gumagala kasama si Caroline na medyo maluwag at intimate. Sa oras na ito, ang mga magsasaka mula sa ibang mga mundo ay lahat ay itinaboy. Ang Ancient Celestial World ay naging pribadong teritoryo ng Hybrid Titan race. Gayunpaman, maraming mga nilalang mula sa ibang mga mundo ang hindi nasiyahan sa mataas na kamay na desisyon. Ang sinaunang Celestial World ay dating isang lugar na walang nagmamay-ari kaya't kahit sino ay pinahihintulutan na magtanim doon. Ngunit ngayon, ito ay inookupahan ng walang dahilan. Maraming nilalang ang natural na nakaramdam ng hinanakit at hindi matanggap ang ganoong desisyon. Sa mga susunod na araw, paminsan-minsan, ilang mga magsasaka mula sa ibang mga mundo ang pumunta sa sinaunang Celestial World upang pukawin ang hybrid na lahi ng Titan. Gayunpaman, ang mga miyembro ng hybrid na lahi ng Titan ay labis na nangingibabaw sa kanila. Sino mang sumuwi sa mga bagong alituntunin ay hinarap ng walang awa. Sa wakas, nabugbog sila ng husto. Ang bawat miyembro ng hybrid na lahi ng Titan ay may napakahusay na kapangyarihan. Sa partikular, ang bawat isa sa 5 matatanda ay may malalaking kapangyarihan at ang kanilang lakas ay katumbas ng 8 pinakamalakas na magulong masasamang hayop na pinaamo ni Dustin. Kaya naman, dahil maraming nilalang ang dumating para makaganti sa Hybrid Titan race, lahat sila ay binugbog at pinalaya sa brutal na paraan. Ang ilan sa kanila ay pinatay sa mismong lugar dahil sila ay kumilos ng labis na mayabang. Nang maglaon, nagulat ang isang ninuno ng sekta sa mga pangyayaring nagaganap. Ang ninuno ng sekta pagkatapos ay nagpadala ng isang malaking kamay ng enerhiya sa sinaunang Celestial World mula sa bilyon-bilyong milya ang layo. Sa sobrang galit, pinasag ng maputing buhok na matandang lalaki ang malaking kamay ng enerhiya ng ninuno ng sekta gamit ang isang kaway ng palad. Pagkatapos ang maputing buhok na matandang lalaki ay nagbigay din ng malaking kamay ng enerhiya sa malalayong milya patungo sa mundo kung saan nanatili ang ninuno ng sekta. Sa makatuwid, nagsimula ang isang intergalactic na labanan. Ang dalawang malalaking kamay ng enerhiya na nabuo ng maputing buhok na matandang lalaki at ng ninuno ng sekta ay mahigpit na naglaban sa malawak na kalawakan. Hindi alam kung gaano karaming mga asteroid ang nasira sa labanan. Nagsitakas ang lahat ng mga buhay na nilalang at nagtago sa malayo sa gitna ng matinding labanan. Ang matinding labanan ay nagpatuloy sa isang buong araw. Ngunit ito ay naging labanan ng magkapantay na walang nanalo. Simula noon, hindi na gumawa ng anumang gulo ang ninuno ng sekta. Ang maputing buhok ay sumuko na rin sa paghihiganti. Ang labanan ay isang pag-aaksaya ng oras para sa dalawang mahusay na master. Pagkatapos ng labanan, walang mga buhay na nilalang mula sa anumang iba pang mundo ang nang-ahas na pumunta sa sinaunang Celestial World upang gumawa ng gulo. Ang Ancient Celestial World ay opisyal na naging teritoryo ng Hybrid Titan race. Nagulat at natuwa si Dustin at the same time. Wala na siyang pagdududa sa lakas ng maputing buhok. Tiyak na napakalakas ng maputing buhok na matanda. Malamang sa antas ng isang ninuno ng sekta. Pagkalipas ng 5 araw, nagpasya si Dustin na umalis sa sinaunang Celestial World. Matagal na siyang nandoon at pakiramdam niya ay nalampasan na niya ang kanyang pagtanggap.
Pagkatapos ay nagpasya siyang umalis para sa Immortal End World. Bago siya umalis, napagkasunduan ng matandang maputi ang buhok at ni Dustin na ang Ancient Celestial World at ang Immortal End World ay magkakaroon ng friendly alignment mula noon at sila ay magiging magkapanalig. Pagkatapos umalis sa sinaunang Celestial World, pinaandar ni Dustin ang barkong pandigma at lumipad sa kalawakan. Sa sandaling iyon, the Third Demonic World ng Evil Abyss World. Isang pasabog na balita ang mabilis na kumakalat sa bawat sulok. Ang mga inapo ng 5 dakilang pinuno at higit sa 20 marangal na demonyo ay nahuli sa sinaunang Celestial World ni Dustin, na nagmula sa Immortal End World. Among them, there was even a guy who was the apo of Devil Ancestor Bale. Derek, nagdulot ng sensasyon ang balita sa buong Third Demonic World. Kakaiba kung paano nahuli ang mga inapo ng makapangyarihan at makapangyarihan sa Third Demonic World. Bawat isa sa mga bihag ang mga anak at apo ng 5 dakilang pinuno. At ang mahigit 20 marangal na demonyo ay may napakataas na katayuan. Lalo na, si Derek ay apo ng Devil Ancestor Bale. Lahat ng mga demonyo sa kailaliman ay hindi makapaniwala nang marinig nila ang balita. Ngunit sa lalong madaling panahon ang balita ay napatunayang totoo. Iyon ay dahil ang isang galit, kakilakilabot na dagandong ang narinig mula sa teritoryo ng 5 dakilang pinuno at ng mahigit 20 maharlikang mansyon ng mga demonyo. Tinasabing ang mga tunay na katawan ng 5 dakilang pinuno ay naglilinang sa pag-iisa at walang pakialam sa pang-araw-araw na gawain ng Third Demonic World. Kung mayroong anumang bagay na mahalaga para sa kanila na harapin, hahayaan na lamang nila ang kanilang mga avatar at harapin ito. Ngunit ngayon, ang mga tunay na katawan ng 5 dakilang pinuno ay tumigil na sa kanilang paglilinang. Nagpakita sila sa publiko sa kanilang sariling mga teritoryo na naghahabol ng dugo. Ipadala ang aming mga tropa sa Immortal End World at patayin si Dustin. Utos ng isang dakilang pinuno, na nababalot ng apoy, sa kanyang mga tauhan. Siya si Grand Leader Wedel. Sa pag-aakalang nawasak ang kanyang avatar at ang kanyang nag-iisang anak na lalaki ay nasa kamay ni Dustin. Hindi siya manatiling kalmado. Ilang sandali pa, ang pagbusina ng mga busina ay umalangaw-ngaw sa teritoryo ni Grand Leader Wedel. Nahudyat ng isang emergency. Hindi mabilang na masasamang nilalang ang lumutang sa langit, na tinatakpan ang araw. Tom 1. Fellas, atake natin ang Immortal End World. At patayin si Dustin. Malakas na anunsyo ni Grand Leader Oaks habang papalabas siya ng kanyang palasyo. Nagkagulo ang kanyang mga tagasunod. Halatang natuwa sa anunsyo. Kinuha nila ang kanilang mga tauhan at sumama sa Grand Leader Oaks sa kalangitan. Isang napakalaking bilang ng mga masasamang nilalang ang nagsiksikan sa kalangitan sa labas ng palasyo, na pinupuno ang buong espasyo sa itaas ng kanilang masamang aura. Sa araw na iyon, hindi bababa sa 3 dakilang pinuno ang nagtipon sa kanilang mga tropa sa sarili nilang mga teritoryo, na handang tumungo sa Immortal End World. Bilang mga dakilang pinuno, na ang mga avatar ay nawasak at mga inapo ay nahuli. Mahirap para sa kanila na hindi gumawa ng anuman tungkol sa sitwasyon higit pa rito, upang magtanim ng sama ng loob. Sa huli ay nagpasya ang mga dakilang leader na ito na lipulin ang buong Immortal End World at bayaran si Dustin sa ginawa niya sa kanila. Samantala, sa kailaliman ng Third Demonic World, isang itim at hindi napapansing lugar ang itinayo sa kalangitan. Isang matandang masamang nilalang ang nakaupo sa isang sulok habang nakapikit. Ito ay Devil Ancestor Bale. Hindi ko inaasahan na ang isang tao lang na lalaki sa Immortal End World ay maaaring magdulot ng ganoong kaguluhan. Gayunpaman, ang Evil Abyss World ay nagkakagulo. Ang Third Demonic World ay maaaring atakihin anumang oras. Maghihintay ako. Hindi na kailangang magmadali upang sirain ang Immortal End World. Ito ay walang iba kundi isang mahinang mundo. Kaya kung lipulin ito kahit na nakapikit, kumpiyansang sinabi ni Devil Ancestor Bale sabay buntong hininga. Pagkatapos, nagpatuloy siya at nagpadala ng voice message. Sa sumunod na sandali, lahat ng 10 Grand Leaders ng Third Demonic World ay nakatanggap ng mensahe mula sa Devil Ancestor Bale. Inutusan silang manatili sa Third Demonic World.
at maghintay hanggang sa makumplito ni Devil Ancestor Bale ang kanyang paglilinang. Kaya, naiwan na walang pagpipilian. Bagaman bahagyang labag sa kanilang kalooban, kailangan nilang sundin ang utos ni Devil Ancestor Bale. Bukod dito, alam nilang lahat ang kasalukuyang sitwasyon sa 18 demonyong mundo ng Evil Abyss World. Bagaman ang mga daigdig na iyon ay namuhay ng payapa sa ibabaw, hindi maikakailang matindi ang kompetisyon sa kanila. Sa partikular, ang Evil Abyss leader na namuno sa Evil Abyss World ay nawala ng ilang panahon at hindi pa man lang nagpakita. Sa katunayan, may mga sabi-sabi na siya ay namatay. Mayroong isang ninuno ng demonyo sa bawat mundo ng demonyo, at nais ng bawat isa na palawakin ang kanilang impluensya at pag-isahin ang buong Evil Abyss World. Sa kasong ito, hindi maaaring ipagsapalaran ng mga dakilang leader ang pag-alis sa Third Demonic World upang salakayin ang Immortal End World. Dahil dito, binuwag ng 3 dakilang pinuno ang kanilang mga tropa. Ang 10 dakilang pinuno, sa kabilang banda, ay nanatili sa kanilang sariling mga teritoryo. Samantala, pagkatapos ng medyo mahabang paglalakbay, nakabalik na sa wakas si Dustin sa cultivation site sa labas ng Immortal End World. Dito nanirahan ang mga nilalang ng Immortal End World upang magsanay at tumuon sa kanilang tagumpay. Nakabalik na kami sa wakas. Ang mga magsasaka na iniligtas ni Dustin ay humakbang sa base. Napaluha dahil sa pananabik. Ilang araw na ang nakalipas. Tinugis sila ng mga masasamang nilalang na iyon at naisip na mamamatay sila sa sinaunang Celestial World. Natutuwa silang nakabalik ng ligtas at maayos. Hindi nila maiwasang makahinga ng maluwag. Karamihan sa kanila ay mga elite na disipulo mula sa iba't ibang puwersa sa Immortal End World. Hindi nagtagal. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanilang pagbabalik. Ang matataas na pinuno ng Immortal End School, ilang pangunahing sekta, at may impluwensyang mga angkan ay personal na pumunta sa base upang batiin ang kanilang mga estudyante o disipulo. Dahil dito, ang mga pinuno ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat kay Dustin at sinubukan siyang pasayahin. Alam nilang lahat na ang binata sa harapan nila ay ang kilala at makapangyarihang pinuno ng Immortal End World. Sa isang buong araw, dumagsa ang pulutong ng mga guro at disipulo sa base sa labas ng Immortal End World. Tuwang-tuwa si Dustin nang malaman na ang base ay umunlad ng husto mula noong huli siyang bumisita. Maraming mga bagong gusali ang naitayo sa paligid. Ang bilang ng mga magsasaka ay tumaas din ng malaki. Ang lugar ng pagtatanim ay naging isang maunlad na mundo. Pinayagan pa ni Kevin ang lahat ng puwersa ng Immortal End World na magtatag ng kanilang mga kuta sa loob nito. Noong una, ito ay isang maliit na kontinente lamang na sumasaklaw sa isang malaking lugar. Ngunit ngayon na maraming mga magsasaka ay pabalik-balik. Ito ay dahan-dahang umunlad sa kung ano ito ngayon. Makalipas ang isang araw, tinamahan ni Dustin si Caroline pabalik sa loob ng Immortal End World. Sa sandaling dumating ang dalawa sa Immortal End School, naramdaman ni Violet at ng Gnome ang kanilang presensya at nagmamadaling bumati sa kanila. Nagulat si Dustin nang makitang mas malakas ang dalawa kaysa sa inaakala niya. Mapapapantayan na nila ang isang human cultivator na umabot na sa preliminary stage ng Immortal Transforming Realm. Violet, Gnome, paano kayo naging mabilis na umunlad sa inyong mga kaharian? Nagtatakang tanong ni Dustin. Master, anong ibig mong sabihin dyan? Naabot mo na mismo ang premium stage ng Immortal Realm. Kapantay lang namin ni Gnome ang mga cultivator sa preliminary stage ng Immortal Transforming Realm. Malayo pa ang mararating natin. Mumuso si Violet. Brat, kami ay mga sinaunang hayop. Ang pag-unlad na ginawa namin ay mas mabagal kumpara sa mga tao. Ngunit kapag ang aming linya ng dugo ay gumising, maaari kaming gumawa ng isang pambihirang tagumpay ng mas mabilis kaysa sa iyong mga magsasaka. Paliwanag ng Gnome. Haha, I see. Nakangiting sagot ni Dustin. Napansin niyang medyo nakakatawa ang reaksyon nila. Pagkatapos gumugol ng 2 araw kasama sina Caroline, Violet, at ang Gnome, umalis si Dustin sa Immortal End School. Samantala, ang tatlo ay nagsimulang maglinang sa pag-iisa muli.
Si Dustin naman ay naglibot sa buong lugar para tingnan ang kasalukuyang sitwasyon sa Immortal End Continent. Ito ay lubos na maliwanag mula sa infrastruktura at mga nilalang na ang Immortal End World ay maunlad at umuunlad. Ang mga tuntunin at batas ng langit at lupa ay naging mas kumpleto na ngayon. At mayroong higit pang espiritual na enerhiya na bumubulsa sa buong kontinente. Bukod dito, mas madali para sa mga magsasaka na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanilang paglilinang kaysa dati. Noong nakaraan, naging hamon para sa mga magsasaka na maabot ang Immortal Transforming Realm. 1/3. Gayunpaman, ngayon, isang malaking bilang ng mga buhay na nilalang sa Immortal End World ang matagumpay na nakarating sa Immortal Transforming Realm. Ang ilang makaranasang magsasaka ay matagumpay na nakapasok sa Immortal Realm. Ang buong lakas ng Immortal End World ay hindi maikakailang tumaas ng malaki. At si Dustin ay hindi maaaring mas matuwa dahil dito. Kung magiging maayos ang lahat, balang araw ay magiging maunlad at makapangyarihan ang Immortal End World tulad noong sinaunang panahon. Bulong ni Dustin na may malawak na ngiti. Pagkatapos, dumating siya sa sinaunang lungsod na lumulutang sa kalaliman ng kalangitan. Anong balita sa masamang puno? Tumayo si Dustin sa pader ng lungsod at tinitigan ang masamang puno. Maraming beses namin siyang kinausap, pero hindi siya sumasagot. Pero, alam mo, nararamdaman ko talaga minsan ang emosyon niya. Dapat aware siya na kinakausap namin siya. Don't worry. I believe he will come back to his. Malapit ng maramdaman. Tagot ng kataas-taasang banal na puno. Na tinitiyak ang sitwasyon. Matagal nang naging masama si Clint. Kakailanganin natin ng ilang oras upang muling pasiglahin siya. Naisip ng puno. Ang sundalo ay abala sa pag-aayos ng lungsod. Ayon sa sundalo, pamina ang kapangyarihan ng mga arrays pagkaraan ng mahabang panahon. Ipinaliwanag niya ito habang ipinapakita ang isang structural drawing ng sinaunang lungsod sa kanyang kamay. Iniwan ito ng mga kahanga-hangang cultivator na nagligtas sa Immortal End World noong sinaunang panahon. Sa pamamagitan ng paglalarawang iyon, maibabalik ng sundalo ang lungsod sa pinakamabuting kalagayan nito ipagpalagay na mayroong sapat na mapagkukunan. Nalaman ni Dustin na wala siyang maitutulong sa Soul Eater sa sinaunang lungsod. Kaya naman, agad siyang umalis sa Immortal End World at hinanap si Kevin. Master Kevin, gusto kong buksan ang Immortal End World sa labas ng mundo. Papayagan ko ang mga nilalang mula sa ibang mundo na bisitahin ang Immortal End World. Gusto ko ring hayaan ang mga nilalang sa mundong ito na pumunta at mag-explore din ng ibang mundo. Dustin matatag na inihayag. Matiim na tumitig ang kanyang mga mata kay Kevin. Na nagpapahiwatig na siya ay patay na seryoso sa kanyang pahayag. Ano? Napatulala at halatang gulat na tanong ni Kevin sa idineklara ni Dustin. Dustin, ang lakas ng ating mundo ay kapansin-pansing bumuti kamakailan. Gayunpaman, kumpara sa ibang mga mundo sa universo na ito, ang ating Immortal End World ay medyo mahina pa rin. Tanging ang Night Immortal King, Zenith, at ako ang nasa Immortal King Realm. Well, mabibilang ka namin pagdating sa kapangyarihang labanan. Gayunpaman, 4 lang kami. Ang 4 ay medyo maliit na bilang. Alam mo, isipin ang ibang mga mundo. Mayroon silang 12 dosenang, o kahit na daan-daang mga immortal na hari. Not to mention, mayroon din silang mga master na nasa Immortal Saint Realm. Walang mahahanap sa ating mundo. May mga ninuno pa nga ng sekta sa ibang mundo. Kung ikukumpara sa kanila, masyado tayong mahina. Hindi magkakaroon ng pagkakataon ng ating Immortal End World. Kapag sumiklab ang digmaan, pagpapalam ni Kevin, puno ng pag-aalala at pag-aalala ang tono niya. Ang Immortal Saint Realm ay isang antas na mas mataas kaysa sa Immortal King Realm. Ang isang master sa Immortal Saint Realm ay kapantay ng isang dakilang pinuno sa mundo ng demonyo. Tinasabi ko lang ito dahil kung pipiliin nating buksan ang ating mundo sa labas, maaaring makatagpo tayo ng mga kaguluhang lampas sa ating kakayahan. Oo, patuloy tayong umuunlad, ngunit mahina pa rin tayo sa mga puwersang militar. Maaaring gumalaw ang mga nilalang mula sa ibang mundo.
Isang kaguluhan kung papayagan silang pumasok at lumabas sa ating mundo. Dagdag ni Kevin na may labis na pag-aalala. Siya ay makatwiran lamang, na kinikilala na ang Immortal Endworld ay medyo mahina pa rin. Kung maraming master sa Immortal King Realm ang dumating, maaari silang maging dominante at mag-isa na maghari sa mundo. Haha, don't worry, sir. I know what we will face. And I have plans for that. May kumpiyansa na sabi ni Dustin. Hindi man lang nag-aalala. Talaga, nagulat si Kevin sa sagot niya. Lumingon pa siya para tingnan si Dustin kung seryoso ba ang binata. Sir, this way, please, sabi ni Dustin. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang teleportation altar ang lumitaw sa kanilang harapan. Nag-alinlangan. Tinundan ni Kevin si Dustin at tumayo sa altar. Sa sumunod na sandali, may nangyaring nakakagulat. Ini-teleport sila sa mabituing kalangitan malapit sa Immortal Endworld. Tinimulan ni Dustin ang pag-ungol sa ilalim ng kanyang hininga. Biglang bumuhos ang malakas na hangin. Nagsimulang manginig ang mga bituin. Ang mga malalaking figure ay patuloy na lumabas sa Slave Tower at lumitaw sa mabituing kalangitan. Sa isang iglap, 8 malalaking hayop at mahigit 100,000 halimaw ang nakakalat sa mabituing kalangitan na ito. Napuno ng mabangis na aura ang mabituing kalangitan. Tila nanggaling sila sa sinaunang panahon. Beast army sila ni Dustin. Ang 8 higanteng hayop at daan-daang libong halimaw ay nakatayong maayos sa isang linya sa harap ng Dustin. Ang bawat isa sa kanila ay ibinaba ang kanilang mga ulo at magiliw na tumingin sa kanilang Panginoon Dustin. Dustin. Ang mga ito. Wow! Ang mga higanteng hayop na ito ay napakalakas. Mukhang sila ay may lakas ng isang Immortal Saint Realm Master. Nagulat si Kevin nang makita ang isang napakalaking hukbo ng mga hayop sa harap niya. Sir, ang mga halimaw na ito ay lahat ng nasasakupan ko ngayon. Mula ngayon, bantayan ko na sila sa paligid ng Immortal Endworld. Kung ang mga nilalang ng ibang mundo ay gustong pumasok sa ating Immortal Endworld, kailangan nilang pumasa sa regular na pamamaraan. Ipasuri ang kanilang pagkakakilanlan, at bayaran ang mga bayarin sa pagpasok. Haha, kung maglakas loob silang pumunta sa ating Immortal Endworld at magdulot ng gulo, marahas silang tuturuan ng leksyon. Sabi ni Dustin na may tampo sa mukha. Tila tiwala na tiwala siya habang tinitingnan ang kanyang hukbo ng mga hayop. Haha, Dustin, hindi ako makapaniwala na napasuko mo ang napakalaking grupo ng mga halimaw. Buti na lang tumaas ng ilang level ang ating lakas sa tulong ng mga halimaw na ito. 8 ang nasa Immortal Saint Realm. Umigit kumulang 40 hanggang 50 ay nasa Immortal King Realm. Libo-libo sa kanila ang nasa Immortal Realm. Humigit kumulang 10,000 ang nasa Immortal Transforming Realm. At humigit kumulang 100,000 sa kanila ay nasa Heavenly Grotto Realm o mas mababa. Wow! Ang iyong halimaw na hukbo ay talagang napakabigat. It's more than enough to conquer some weak small worlds and even some of the weak medium worlds. Nagniningning ang mga mata ni Kevin sa excitement na hindi niya maiwasang manginig. Habang tinitignan niya ang mga halimaw na nasa harapan niya, mas lalo siyang nagulat. Sir, I am guessing you have heard about the hybrid Titan race. Biglang sabi ni Dustin. Oo, nabalitaan ko rin na ang Ancient Celestial World ay inookupahan ng lahi na iyon kanina lang. Medyo nag-alala ako sa iyo. Hindi ko inaasahan na matagumpay mong nailigtas ang mga tao natin sa lugar na iyon. Sagot ni Kevin na bahagyang tumango. Noong nakaraang taon, maraming nilalang sa Immortal Endworld ang lihim na pumunta sa ibang mga mundo para maglakbay, magtanim, at bumili ng mga item. Sa makatuwid, nagawang manatiling updated si Kevin sa ilang mahahalagang kaganapan na nangyayari sa labas. Ang Supreme Grandmaster ng hybrid na Titan race ay isang sect ancestor. Huwag kang mag-alala, napagkasunduan na natin. Mula ngayon, ang Immortal Endworld at ang Ancient Celestial World ay magiging magkapanalig at mananatiling nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Nakangiting paliwanag ni Dustin kay Kevin. Dustin, nakipagkasundo ka sa isang sekta ni Nuno. Ang galing.
Kaya simula ngayon, ang ating Immortal End World ay mayroong sekta na ninuno bilang ating taga-suporta. Labis na nabigla si Kevin. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Kung tutuusin, ang mga ninuno ng sekta ang pinakamakapangyarihan sa universo na ito. Nagagawa nilang matakot ang mga kaaway. Kahit na, sa isang pagbanggit lang ng kanilang mga pangalan. Kung ang Immortal End World ay talagang kaanib sa isang sekta na ninuno. Kakaunting nila lang ang maglalakas loob na gumawa ng kaguluhan dito mula ngayon. Haha, huwag mo siyang ituring na aming taga-suporta. Tandaan na ang pag-asa sa sarili ay mas mahalaga. Ngunit, talagang napakabait at palakaibigan ang Supreme Grandmaster ng hybrid na Titan race. Nakikisama ako sa kanya. Nakangiting sabi ni Dustin. Okay. Well, in that case, we can now really open our world and get along with other worlds. Tawa ng tawa si Kevin. Ang Immortal End World ay nasild ng mahabang panahon at naging hindi napapanahon na mundo. Dapat itong maging bukas sa ibang mga mundo upang ito ay ganap na umunlad. At ngayon ay hindi na magiging mas perpekto dahil ang Immortal End World ay may lakas na magbukas sa labas ng mundo. Ako na ang bahala dito ngayon din. Tugot ni Kevin bago bumalik sa headquarters at sinimulan ang pag-aayos. Masyado siyang nakatuon sa pagbuo ng Immortal End World. Pagtingin sa likod ni Kevin, hindi maiwasan ni Dustin ang maging kalmado. At inihahanda ang kanyang halimaw na hukbo. Mahigit sa 100,000 halimaw ang hinati sa 8 koponan. At bawat isa ay pinamunuan ng isang higanteng hayop upang bantayan ang mabituing kalangitan malapit sa Immortal End World. Pagkalipas ng ilang araw, isang balita ang lumabas at kumalat sa mga mundo sa universo. Ang Immortal End World, na palaging sarado, ay formal na binuksan sa mga nilalang mula sa ibang mga mundo. Maaari silang pumasok at umalis sa Immortal End World ng malaya sa kanilang sariling kagustuhan. Matapos matanggap ang balita, maraming curious na nilalang ang dumating sa lalong madaling panahon upang bisitahin ang Immortal End World. Matapos nilang dumaan sa pagtatanong at pagbabayad ng hinihinging bayarin, maraming nilalang mula sa labas ang nakapasok. Noong una, inakala ng maraming mayabang na magsasaka na magagawa nila ang anumang gusto nila at binubuli ang mga lokal na mamamayan. Ngunit nang makita nila ang mabangis na magulong masasamang hayop, agad silang natakot sa kanilang mga talino at kumilos ng normal. Hindi nagtagal. Nagpadala ang Ancient Celestial World ng isang grupo ng Hybrid Titan race sa Immortal End World. Na nagpahayag na nakipag-alyansa sila sa huli. Ang mga nilalang ng dalawang mundo ay nagsimulang makipag-usap ng malaya. Nagpapalitan ng impormasyon ayon sa gusto nila. Sa sorpresa ni Dustin, ang tangkla ng Tycoon World ay nagpadala din ng marami sa kanilang mga tauhan upang ipahayag ang kanilang plano ng pakikipag-alyansa sa Immortal End World. Ang tangkla ng Tycoon World ay hindi lamang isang ordinaryong pamilya. Gayunpaman, sila ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Tycoon World. Sa katunayan, mula sa isang malinaw na pananaw, lubos na maliwanag na kinakatawan nila ang Tycoon World. Ang pinuno ng tangklan ay isang ninuno ng sekta. At sa pagkakaalam na interesadong makihalubilo sa kanilang mundo ang isa pang ninuno ng sekta. Hindi napigilan ni Dustin na hindi mapasigaw sa loob. Ang Immortal End World ay may dalawang sekta na ninuno bilang mga kaalyado nito. Matapos lumabas ang balita, ang mga nilalang mula sa labas ay nagsimulang maging mas maingat sa kanilang pagtrato sa Immortal End World. Ang mga nilalang ng Immortal End World ay hindi na hinamak at unti-unting nakikilala. Naka-cross-legged ang isang binata sa isang mataas na altitude sa itaas ng Immortal End World. Invisible ang figure ng binata. Kahit nalampasan siya ng ibang mga magsasaka, hindi nila siya matutuklasan. Ang lalaking ito ay si Dustin. Lahat ng bagay sa Immortal End World ay nasa track na ngayon. Kaya bumitaw si Dustin at nagpas siyang mag-focus sa sarili niyang cultivation. Anyway, hiniling niya kay Kevin na tulungan siya sa pag-aalaga sa lahat ng uri ng bagay sa mundo. Kaya hindi nag-alala si Dustin sa kanyang mga responsibilidad sa pangangasiwa. 2 buwang nakaupo si Dustin na naka-cross-legged sa pag-aaral ng mga batas ng langit at lupa sa universo. Sa mga panahong iyon,
Malalim din ang iniisip ni Dustin. Iniisip niya kung paano niya poprotektahan ang Immortal Endworld mula sa hindi maiiwasang pag-atake ni Devil Ancestor Bale at ng kanyang mga tropa mula sa Third Demonic World sa loob ng 2 taon. Dapat niyang kilalanin na ang mga nilalang sa Immortal Endworld ay lumakas. Dahil sila ay nagsasanay ng husto. Kamakailan din ay nakakuha siya ng isang malakas na hukbo ng mga hayop. Ang kabuuang lakas ng Immortal Endworld ay bumuti at hindi na kasing mahina tulad ng dati. Gayunpaman ang kanyang pinakamalaking problema ay na ang kapangyarihan at lakas ni Devil Ancestor Bale ay may kukumpara sa isang ninuno ng sekta. Bukod dito, siya ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga nilalang sa kanyang antas. Ang pinakamakapangyarihang nilalang sa Immortal Endworld ay ang 8 higanteng magulong masasamang hayop. Masyadong mahina ang Immortal Endworld para labanan ang Devil Ancestor Bale. Bagamat ang Supreme Grandmaster ng hybrid na lahi ng Titan at si Elroy ng Tycoon World ay maaaring tumugma sa mga ninuno ng sekta. Hindi sigurado si Dustin kung papanig sila at lalaban sa Devil Ancestor Bale pagdating ng araw. Hindi isang maliit na bagay nang ang mga makapangyarihang figure na maaaring tumugma sa ninuno ng sekta ay nakipag-away. Nangangahulugan ito ng isang tahasang pagkilos ng digmaan. Dahil ang lahat ng mga nilalang sa kanilang mundo ay magiging kasangkot. Na nangangahulugan na ito ay magiging isang digmaan sa pagitan ng mga mundo. Hindi masyadong sigurado si Dustin kung gusto ng Supreme Grandmaster ng hybrid na Titan race at ni Elroy na magdeklara ng digmaan sa Third Demonic World sa ngalan ng Immortal Endworld. Walang sagot si Dustin patungkol sa kanilang desisyon. At saka, ayaw niyang ilagay sa kamay ng ibang tao ang kapalaran ng Immortal Endworld dahil ang iba ay hindi mahuhulaan. Gusto ni Dustin na lutisin ang krisis sa Immortal Endworld ng mag-isa. Sa nakalipas na ilang buwan, si Dustin ay tahimik na nakaupo sa kalangitan. Sinusubukang maunawaan ang mga alituntunin ng mundo. Ilang daang beses na pinag-aralan ni Dustin ang interpretasyon ng mga batas. Sa tuwing binabasa niya ito, palagi siyang nakakakuha ng bagong pangunawa. Bilang karagdagan, si Dustin na ngayon ang pinuno ng Immortal Endworld. Kaya mas sensitibo siya sa mga batas ng mundong ito. Ang kaayusan at mga batas ng mundo ay komplikado. Kaya lahat ng bagay ay nangyayari para sa isang dahilan at bubuo ayon sa ilang mga alituntunin sa kosmiko. Gayunpaman, hindi pa rin ako sigurado kung paano ito gumagana. Ang mga patakaran ay ang katotohanan ng kalikasan. Malaki ang pakinabang ng isang tao kung naiintindihan niya ang mga batas ng kalikasan. Baka iyon ang dapat kong pagtuunan ng pansin. Pagtatapos ni Dustin, pagkalipas ng ilang buwan, mas naunawaan niya ang mga alituntunin ng kalikasan. Ang hangin. Tawag ni Dustin. Bush. Nagsimulang umihip ang hangin sa malapit na hangin. Ulan. Bahagyang iwinagayway ni Dustin ang kanyang kamay. Agad na nagtipon ang maitim na ulap sa kalangitan. At pagkatapos ay nagsimulang umulan sa buong kalangitan. Kulog. Patuloy ni Dustin. Biglang nagsimulang lumitaw ang mga kidlat sa pagitan ng mga ulap at tumama sa lupa. Snow. Hail. Tataas ng hangin. Naunawaan ni Dustin ang iba't ibang alituntunin ng kalikasan at hiniram ang likas na kapangyarihan nito. Natutunan niya kung paano kontrolin ang mga batas ng kalikasan at gamitin ang mga ito sa kanyang kalamangan. Sa loob ng maikling panahon, mabilis na nagbago ang panahon sa paligid ng Dustin. Ito ay hindi kapani-paniwala. Si Dustin ang gumawa ng lahat ng ito. This is the real law power. Bulong ni Dustin. Naramdaman ni Dustin ang mga pagbabago sa kanyang kapangyarihan at natitiyak niya na ngayon ay makokontrol niya ang mundo ng walang kahirap-hirap tulad ng isang Diyos. Kumpiyansa siya na kaya niyang alisin ang mga masters na nasa premium stage ng Immortal King Realm gamit ang kanyang law power. Kung patuloy akong magsusumikap sa pagmamanipula sa kapangyarihan ng batas at sa enerhiya sa Immortal Endworld, at pagbutihin ang aking Vital Energy Realm, ang aking fighting power ay lubos na uunlad. Ang aking cultivation base ay masyadong mababa. Kailangan ko ng ilang oras upang mapabuti ito. It also takes time to comprehend the law power. I wonder how much progress I can make in the 3 aspects in the remaining 2 years.
Nakasimangot na bulong ni Dustin. Biglang may pumasok na ideya kay Dustin. Sige, mukhang magagawa iyon. Susubukan ko. Umayaw siya at pumasok sa sinaunang lungsod sa langit sa itaas ng Immortal End World. Nakipag-ugnayan si Dustin sa kataas-taasang banal na puno at tinalakay dito ang kanyang bagong ideya. Nais niyang bumalik sa Greystone City ng Triangle Zone sa Prime Martial World at humiram ng Time Chamber mula kina Cory at Farron sa misteryosong kuweba. Ang 30 taon sa silid ng oras ay katumbas ng isang araw sa labas nito. Kung makapasok si Dustin para magtanim sa silid, magkakaroon siya ng maraming oras upang pagbutihin ang kanyang lakas. Matapos malaman ang plano ni Dustin, umiling ang kataas-taasang banal na puno sa pagmumuni-muni. Si Cory at Farron ay gaaman at masasamang lalaki. Hindi ganoon kadaling manghiram ng time chamber sa kanila. Sasamantalahin ng dalawang bastos ang pagkakataon at susubukang i-blackmail ang isang malaking halaga mula sa iyo. Na malamang na hindi katumbas ng halaga. Walang paraan na hihingi ako ng tulong sa kanila. Sabi ng kataas-taasang banal na puno. Noong nakaraang pagkakataon, para makapasok si Dustin sa silid ng oras para magtanim. 2 bote ng esensya nito ang nabili nito. Nadurog ang puso sa tuwing ito naisip ang kasunduan. Paulit-ulit na ipinangako ni Dustin sa kataas-taasang banal na puno na anuman ang gusto ni Cory at Farron. Hinding-hindi na niya ito hahayaang masangkot muli. Sa simula, tumanggi ang Supreme Holy Tree na dalhin si Dustin kay Cory at Farron. Patuloy na sinisikap ni Dustin na kumbansihin ang kataas-taasang banal na puno na tulungan siya. Nalalong nagpagulo sa puno. Higit pa rito, nagsalita ang banal na dilaw na puno bilang suporta sa kahilingan ni Dustin dahil natagpuan ito ni Dustin sa omnipotent pot at pinalaya ito. Kaya sa wakas, pagkatapos ng sapat na presyon, ang kataas-taasang banal na puno at ang banal na dilaw na puno ay sumang-ayon na kunin si Dustin upang makipag-ayos kina Cory at Farron. Hindi nagtagal. Silang tatlo ay patungo na sa Greystone City ng Triangle Zone sa Prime Martial World. Narating nila ang misteryosong kuweba sa loob ng palayok sa isang iglap. Hindi nagtagal ay ipinaliwanag ng kataas-taasang banal na puno at ng banal na dilaw na puno kina Cory at Farron ang layunin ng kanilang pagbisita. Ang mga puno ay nagsimulang gumawa ng isang mabangis na negosasyon sa mga matatanda. Nais ni Farron na maghiwalay sila sa isang malaking bilang ng mga superior na table tasks at superior herbs. Human boy, if you can get me an omnipotent herb, I will allow you to use the time chamber. And furthermore, you can use it as long as you like. Sabi ni Farron, habang matalim na nakatingin kay Dustin. Damn it, you've went too far. Farron, an omnipotent herb. Seryoso. Don't you think you are being too greedy? Sabi ng Supreme Holy Tree habang nakatitig kay Farron. Omnipotent herb. Yan lang ba ang hihilingin mo? How about an omnipotent internal core? Will an omnipotent internal core do? Alam naman ni Dustin na hindi magpapahiram si Farron ng time chamber sa kanya maliban na lang kung binayaran siya ng malaki. Siyempre, mas maganda ang omnipotent internal core. Kung mabibigyan mo ako ng omnipotent internal core, magagamit mo ang time chamber. Tuwang-tuwa si Farron. Well, please give me some time. I'll get you what you have asked for. Sabi ni Dustin. Brat. Tinitigan ng Supreme Holy Tree si Dustin. Ang mga mata nito sa puno ng kahoy ay nagliliwanag. Brat, napakarami kong ginawa para sa iyo. Hindi mo ba naisip na dapat mong bigyan ako ng ganoong kapalit? Ang kataas-taasang banal na puno ay sinabi na may isang mapagmataas na ekspresyon. Gayunpaman, tumalikod na si Dustin at umalis sa kuweba. Anak, hindi ka maaaring maging isang taong walang utang na loob. Tigaw ng Supreme Holy Tree habang tinatakbuhan si Dustin. Anak, sa palagay ko ay hindi masyadong engrandi ang aking kahilingan. Sapat na ang isang makapangyarihang panloob na core. Mahigpit na hinabol ng kataas-taasang banal na puno si Dustin. Talk about greedy. Daing ni Dustin. Nagsisimula na siyang sumakit ang ulo sa pagsubok na ito. Gayunpaman, si Dustin ang pinuno ng Immortal End World. Sa loob ng paligid nito,
Madali siyang makapaglakbay ng daan-daang milya sa isang iglap. Matapos ang ilang saglit na paghahabol pabalik-balik, matagumpay na naitapon ni Dustin ang kataas-taasang banal na puno. Umalis siya sa Immortal Endworld at dumating siya sa Ancient Forbidden Land na malapit. Habang nandoon siya, nakaramdam ng kilabot si Dustin sa lugar. Napagdesisyonan niyang tumapak ng mabuti. Takaling may magkagulo. Sa pagkakataong ito, pumasok si Dustin na may kasamang tatlong magulong masasamang hayop. Kahit na ang Ancient Forbidden Land ay mukhang mapayapa at tila walang panganib na nakakubli sa loob ng lugar nito. Talagang maraming nakakatakot na mga nilalang na gumagalaw ng patago sa lugar na ito. Nagawa ni Dustin na makalusot sa Ancient Forbidden Land sa pamamagitan ng pagsunod sa rutang tinahak niya sa huling pagkakataon na naroon siya. Ngayong mas lumakas ang kanyang lakas. Mayroon na ngayong napakalakas na kasanayan sa paggalaw ng katawan at espiritual na pakiramdam si Dustin. Sa sandaling natagpuan niya ang anumang makapangyarihan. Ang kanyang unang instinct ay iwasang masangkot sa anumang uri ng hindi kinakailangang problema. Kaabot ng kanyang mga pamamaraan. Naging maayos si Dustin sa daan. Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan ni Dustin ang kanyang sarili sa isang malalim na lambak sa pinakaliblib na lugar ng Ancient Forbidden Land. Sa loob ng lambak ay isang napakaliblib na balon. Sa ilalim ng hukay nito ay may isang altar. Sa huling pagkakataon na naroon siya, tinundan ni Dustin ang makapangyarihang damo, si Rosie, sa pamamagitan ng transmission altar na ito upang pumunta sa mundo nito. Natural. Ang teleportasyon sa altar na ito ay isang kasanayang hindi kayang gawin ng lahat. Bago siya gumawa ng anupaman, kailangan niyang makipag-ugnayan sa mundo ng makapangyarihang damo sa pamamagitan ng teleportation altar at kumuha ng pahintulot. Sa huling pagkakataon, tinabi sa kanya ng matandang makapangyarihang damo ang tungkol sa paraan ng pakikipag-ugnayan para sa kapakanan ng maliit na Infinity Beast. Sa hukay ng abandonadong balon, tumungo si Dustin sa teleportation altar at nagsagawa ng ilang mga spell dito. Pagkaraan ng ilang minuto, isang anino ang lumitaw sa teleportation altar. Rosie, ikaw pala. Nagulat si Dustin nang makita ang makapangyarihang damo. Ang silhouette mula sa teleportation altar ay si Rosie. Humph! Isa kang masamang tao. Anong ginagawa mo dito? Tinisil ni Rosie ang kanyang pisngi. Hindi pa rin niya gusto si Dustin dahil nahuli na siya nito noon at gusto siyang gawing pills. Ako ito, Rosie. Inilabas ni Dustin ang maliit na Infinity Beast. Fine. For the sake of this little cutie, I will let you in. Pag-amin ni Rosie habang nakapout. Tinambalang niya ang cute na baby Infinity Beast na ito. Nag-evolve na si Rosie sa isang intelligent omnipotent herb na may katawan na katulad ng mga tao. Siya ay talagang mukhang isang normal na tao na babae mula sa hindi mapag-aalinlangan ng mga mata. Tulad ng maraming mga tao na babae. Siya ay mahilig sa maliliit at malalambot na hayop na katulad ng maliit na Infinity Beast. Kaya naman, sa sandaling itinoon niya ang kanyang mga mata dito. Agad niya itong pinadaan. Salamat, Rosie. Tuwang-tuwa. Tumapak si Dustin sa altar kasama ang maliit na Infinity Beast at direktang na-teleport sa mundo ng makapangyarihang damo. Sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon. Agad na sumugod si Rosie sa maliit na walang katapusang halimaw at hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang mga bisig. Si Dustin naman ay naninindigan sa pakikipag-usap sa matandang makapangyarihang damo. Naging mahaba ang usapan nilang dalawa. Makalipas ang ilang oras, nagulat si Dustin. Ang lumang omnipotent herb ay sumang-ayon na bigyan si Dustin ng isang makapangyarihang panloob na core. Para gumana ang dynamic na ito, nagkasundo silang dalawa na mag-set up sila ng clandestine channel para sa kanilang mga trade mula ngayon. Ito ay sa pagitan ng kanilang dalawang mundo. Sa pamamagitan ng channel na ito, madali silang makipagpalitan at magkaroon ng kanilang transaksyon ng hindi napapansin. Sa mundo ng omnipotent herb, lahat ng nabubuhay na nilalang ay inuri sa espiritual na mga halamang gamot. Superior herbs, semi-omnipotent herbs, at omnipotent herbs, tila ay may mataas na halaga. Bukod doon, ang mga halamang gamot na ito ay hindi nagpakadalubhasa sa labanan. Lalo silang mahina sa mga laban. Sa makatuwid,
Karamihan sa kanila ay nananatili sa loob ng kanilang mundo at hindi kailanman tuklasin ang ibang mga mundo dahil sa takot na madali silang mabiktima ng ibang mga nilalang. Dahil sa mga kakilakilabot na kahihinatnan ng pamumuhay. Ang pagkuha ng isang bagay mula sa labas ng mundo ay halos imposible para sa mga nilalang na ito. Ito ay isang mas nakakalungkot na pangyayari kung isasaalang-alang na ang paglilinang ng mga halamang gamot ay nangangailangan din ng iba't ibang mga mapagkukunan para ito ay maganap. Kailangan nilang magkaroon ng koneksyon sa isang tao mula sa labas para makuha nila ang kanilang mga kinakailangang materyales. Sa makatuwid, pagkatapos malaman ang pagkakakilanlan ni Dustin, ang lumang makapangyarihang damo ay isinasaalang-alang at pumasok sa isang trade deal sa kanya. Ang deal na ito ay kapaki-pakinabang din para kay Dustin. Agad na umalis si Dustin kasama ang maliit na Infinity Beast sa sandaling makuha niya ang Omnipotent Internal Core. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik si Dustin sa lihim na kuweba sa Greystone City, na matatagpuan sa Triangle Zone. Nakakuha ka nga ng Omnipotent Internal Core. Haha, mabuti, napakahusay. Ako ay isang tao sa aking salita. Sa makatuwid, malaya mong magagamit ang silid ng oras kung ano ang gusto mo. Tuwang-tuwa si Feren nang makuha niya ang kanyang mga kamay sa Omnipotent Internal Core. Alam niyang mas malaki ang halaga ng Omnipotent Internal Core kaysa sa Omnipotent Herb. Feren hindi niya napigil ang mapangiti. Halatang natuwa siya. Maraming salamat. Pasasalamat ni Dustin. Hindi na sinayang ni Dustin ang kanyang oras. Agad siyang dumiretso sa time chamber. Iba ang takbo ng oras sa loob ng oras. Sa loob nito, ang isang span ng 30 taon ay katumbas lamang ng isang araw sa labas ng mundo. Ito ay kanais-nais para kay Dustin. Dahil mas marami siyang oras upang linangin ang loob kumpara sa labas ng mundo. Mayroong mataas na uri ng mga batas ng langit at lupa sa lihim na silid. Kung ikukumpara sa dynamics ng Immortal Endworld, tiyak na mas advanced ito. At ang pinakamahalaga para kay Dustin ay mayroong tunay na walang kamatayang enerhiya sa loob ng silid ng oras. Bagamat ang walang kamatayang enerhiya sa loob nito ay hindi kasing yaman ang inaasahan niya. Ito ang tunay na walang kamatayang enerhiya. Kung ikukumpara sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa, kahit isang bakas ng walang kamatayang enerhiya ay gumana ng mas mahusay. Binitawan ni Dustin ang maliit na Infinity Beast pagkapasok niya sa loob ng kwarto. Hinayaan niyang maunawaan nito ang pagliliwanag ng oras sa loob. Pagkatapos ay nagsimulang magtanim si Dustin. Ang kailangan niya munang gawin ay pagbutihin ang kanyang vital energy. Sa pagkakataong ito, nagdala si Dustin ng maraming mapagkukunan ng paglilinang. Kabilang sa mga iyon ang mahahalagang kristal ng enerhiya. At lahat ng uri ng elixir na magiging kapaki-pakinabang para sa kanyang paglilinang ng mahahalagang enerhiya. Naka-cross-legged si Dustin at nilinang ang Golden Sun Scripture. Sa sandaling ginawa niya, ang kanyang katawan ay nagningning ng husto at ito ay kumikinang sa gintong liwanag. Maya-maya sa kanyang paglilinang, isang gintong dagat ng apoy ang kumalat sa espasyo sa tabi ng Dustin. Ang 7 gintong bola ay umaalon sa mundo ng gintong apoy. Ito ay ang abnormal na pangitain noong siya ay nagsasanay ng Golden Sun Scripture. Mabagal na lumipas ang oras. Sa ngayon, ang vital energy ni Dustin ay nasa premium stage ng Immortal Realm. Ang agwat sa pagitan ng Immortal Realm at ng Immortal King Realm ay napakahirap lampasan. Bukod dito, kapag ang magsasaka ay nasa mas mataas na antas, ang paglusot ay magiging mas mahirap sa susunod na pagkakataon. Ang isang cultivator sa Immortal King Realm ay maaaring ipahayag bilang isang master sa anumang mundo. Ngunit ang pagpasok sa Immortal King Realm ay isang napakahirap na gawain. Maraming mandirigma sa mundo ang natigil sa pagitan at hindi na makalusot sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Lumipas pa ang oras, matapos ang 400 taon. Sa wakas ay naramdaman na ito ni Dustin. Tinimulan niyang maramdaman ang tanda ng paglusot. Sa kabila nito, napakatyaga ni Dustin at tiniyak niyang hindi siya nagmamadali sa mga bagay-bagay. Kung mas matatag ang kanyang pundasyon, mas magiging kapaki-pakinabang ito para sa kanyang karagdagang pag-unlad. Pagkatapos ng isa pang 600 taon,
Sa wakas ay nagawa ni Dustin ang pambihirang tagumpay. Bang! 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 Ang isang sulok ng sikretong silid ay naging isang mundo. Natakpan ang araw at kalangitan nang pumasok ang maraming maitim na ulap. Isang kulog na kulog ang dumarating sa Dustin, na parang isang talon na malayang umaagos. Inilabas ni Dustin ang Thunder Unicorn upang makayanan ang Thunderstroke Doom ng magkasama. Sa pagkakataong ito, nakilala niya ang 8 kulay na Thunderstroke Doom. Napakalakas nito. Sa loob ng 6 na oras, si Dustin at ang Thunder Unicorn ay nakipaglaban sa kulog at kidlat ng buong lakas. Pagkatapos nito, sa wakas ay lumitaw ang Thunderstroke Doom. Phew! Sa wakas, nasa preliminary stage na ako ng Immortal King Realm ngayon. Bulong ni Dustin. Naramdaman ang malakas na vital energy na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, mayroong 8 malalaking golden light ball na lumulutang sa tabi ni Dustin. Sila ay napakatalino sa libo-libong mga sinag ng gintong liwanag. Sa puntong ito, sa wakas ay narating na ni Dustin ang ika-8 antas ng kanyang Golden Sun Scripture. Sa loob ng susunod na 300 taon, tinimulan ni Dustin na maunawaan ang mga kapangyarihan ng batas. Sa loob ng 300 taon, si Dustin ay nakaupo pa rin. Tulad ng isang matandang monghe na nakaupo sa pagmumuni-muni. Binigyang diin at naunawaan ni Dustin ang interpretasyon ng mga batas at gumawa ng mga tala sa batas ng mundo ng paulit-ulit. Habang nagbabasa siya, mas na-appreciate niya ang halaga nito. Ang interpretasyon ng mga batas ay nagpinta ng isang malinaw na larawan ng katotohanan ng mundong ito para sa kanya. May bagong natutunan si Dustin sa tuwing binabasa niya ito. Higit pa rito, ang interpretasyon ng mga batas ay hindi naglalaman ng konteksto tungkol sa anumang partikular na batas. Halimbawa, ang mga patakaran ng 5 elemento, na kinabibilangan ng metal, kahoy, tubig, apoy at lupa. Bukod pa rito, hangin, nyebe, kulog, ulan, pamog na nagyelo sa mundo, at iba pa, na lahat ay bahagi ng mga likas na batas. Tsaka, ang madilim na batas, ang liwanag na batas, ang pamamaraan ng dambuhala, at ang swordsmanship, sa pangkalahatan. Maraming tiyak na batas ng kalikasan sa buong mundo. Ang interpretasyon ng mga batas ay mas malalim. Ito ay higit sa lahat tungkol sa prinsipyo ng mga pinakadakilang katotohanan at ang orihinal na kakanyahan ng enerhiya ng mundo. Nasa estado ng pagmumuni-muni si Dustin. Sa paglipas ng panahon, lahat ng uri ng abnormal na pangitain ay lumitaw sa kanyang katawan. Kung minsan, tila siya ay nasa walang hangganang kagubatan. Malalawak na lupain ng apoy. Napakalawak na karagatan. Mundo ng hindi mabilang na mga espada at sibat. At walang katapusang mga bundok. Ito ang salamin ng mga alituntunin ng 5 elemento. Minsan, may mga pangitain ng ulan, nyebe, hangin, pamog na yelo, granizo, hulog at kidlat. Ito ang salamin ng kapangyarihan ng natural na batas. Minsan may liwanag ng talem, anino ng espada, tibat at iba pa. Ito ang salamin ng lahat ng uri ng batas militar sa mundo. Sa pagtukoy sa interpretasyon ng mga batas, tinubukan ni Dustin na makabisado ang lahat ng uri ng orihinal na kakanyahan ng enerhiya sa mundo. Kung ang malalim na pag-unawa ni Dustin sa mga kapangyarihan ng batas ay nakita ng mga master sa Immortal Saint Realm sa labas, tiyak na magugulat sila, kahit na ang mga cultivator sa Immortal Saint Realm ay hindi makapagsanay ng kapangyarihan ng batas hanggang sa antas na ito. Ang pangkalahatang mahanap ang pinagmulan ng lahat ng mga batas sa mundo ay isang malaking tagumpay. Kumpara sa pagsasagawa lamang muna ng anumang partikular na kapangyarihan ng batas at pagkatapos ay lumipat sa iba pang mga batas. Ang pinagmulan ng lahat ng mga batas ay isang bagay na tanging mga magsasaka sa antas ng isang ninuno ng sekta ang maaabot. Si Dustin, na nasa Immortal King Realm lamang, ay pinag-aaralan ito. Kung may nakakaalam nito, tiyak na iisipin nila na mas nakakagat si Dustin kaysa ngumunguya. Gayunpaman, masigasig itong pinag-aralan ni Dustin at natutunan ang maraming bagay. Makalipas ang 300 taon. Isang araw, biglang nagkaroon ng epiphany si Dustin. Sa totoo lang,
Ang proseso ng buhay ay isa ring uri ng batas. Ang pagsilang at paglaki, takit at kamatayan, ang 7 emosyon at ang 6 na pagnanasa. Ang buhay ng bawat nilalang ay salamin ng batas. Nakaplano na ang kapalaran ng bawat isa para sa kanila. 300 taon ng pinag-aralan ni Dustin ang pinagmula ng mga batas at nagkaroon ng pakiramdam na maliwanagan siya. Kaya't nagsimula siyang magpatakbo ng simulation ng kanyang buhay sa kanyang ulo. Habang umiikot sa kanyang isipan ang mga lumang alaala, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Dahil may masalimuot siyang damdamin sa kanyang buhay hanggang ngayon. Isang halo-halong pakiramdam ng kalungkutan, kaligayahan, pagkabigo at panghihinayang ang bumungad sa loob. Ang bawat eksena sa kanyang nakaraang buhay ay hindi kailanman ipinakita ng kasing linaw ng mga sandaling ito. Tulad ng mga masiglang eksena na nauna sa kanya. Unti-unti, lumitaw ang puting banal na kadena ng bata sa walang bisa sa silid ng oras. Umikot ang mga kadena kay Dustin. Pinalot ng mga banal na kadena ng bata si Dustin sa kabuuan. Nagumagawa ng kakon sa paligid ng kanyang katawan. 2/3. Sa wakas, nawala si Dustin. Sa silid ng oras, mayroon lamang isang nakasisilaw na kakon na natitira. Malabo ang espasyo sa loob ng kakon. Naglalabas ng matamlay na pakiramdam at tila ginawang immortal ang lahat. Nasa kakaibang kalagayan si Dustin. Tila na ang kanyang espiritual na kaluluwa ay pumasok sa isang estado ng ganap na katahimikan at malapit ng mapuksa. Takabaligtaran. Si Dustin ay buhay pa at tila sumasailalim sa isang tiyak na uri ng kakaibang pagbabago. Takawalan. Ang nakasisilaw na mga tanikala ng mga batas ay patuloy na nag-uunat at bumubuhos sa kakon. Na nagpapalaki at lumaki. Kung nakita ito ng mga master ng Immortal Saint Realm, tiyak na matatakot sila hanggang sa mamatay. Napapaligiran si Dustin ng mga Divine's Chain of Law at malapit na siyang muling ipanganak mula sa kakon. Ito ang pinakamahusay na estado upang linangin ang kapangyarihan ng batas. Bukod dito, ang estadong ito ay walang kinalaman sa antas ng kapangyarihan ng mga individual. Ito ay ganap na nakasalalay sa talento at kaloob ng isang tao. Sa katunayan, kahit na ang mga makapangyarihang magsasaka sa antas ng isang ninuno ng sekta ay maaaring hindi maabot ang estadong ito. Sa silid ng oras, ang Cocoon of Laws ay maliwanag na kumikinang. Lumipas ang oras at lumipas ang isa pang 300 taon. Isang maliwanag na madaling araw. Biglang nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Ang buong silid ay nagsimulang yumanig ng marahas. Ang walang katapusang kapangyarihan ng batas ay sumipol at umaalulong sa silid ng oras. Sa kabilang sulok ng silid ng oras, ang maliit na Infinity Beast ay naroon sa buong panahon. Nagninilay-nilay sa lihim ng oras. Nagmulat ito ng mata at gulat na napatingin sa kakon. Alam nitong malaking pagbabago ang pinagdadaanan ni Dustin. Ang kakaibang phenomenon ay hindi lamang nangyari sa loob ng time chamber. Naapektuhan nito ang kalapit na lugar. Nagsimulang manginig ang labas ng silid ng oras at ang buong kuweba. Kahit sa labas ng tripod. Ang Prime Martial World. Ang buong Immortal End World. At maging ang buong universo ay nayanig sa iba't ibang antas depende sa kanilang kalapitan sa silid ng oras. Sa malawak na mabituing kalangitan. Ang mga bituin ay kumikinang ng mas maliwanag kaysa sa karaniwan at kumikinang habang ang hangin sa paligid ay mabilis at malakas na umaagos tulad ng isang malupit na mini vortex. Daan-daang milyong nilalang ang nawala ng malay dahil hindi nila alam kung ano talaga ang nangyayari. Ang Night Immortal King at Elder Kevin ay parehong lumitaw sa itaas ng Immortal End Continent. Tinusubukang alamin kung ano ang sanhi ng kakaibang kaguluhan. Sa sulok ng kuweba, may isang pavilion na puno ng fairy mist. Tina Feren at Cory ay naglalaro sa isa't isa sa chess. Biglang natigilan ang dalawa ng sabay. Pagkatapos ay ginamit nila ang kanilang espiritual na mga pandama upang makita ang kanilang kapaligiran. Ito ba ang lahat ng ingay na ginagawa ng lalaking iyon sa silid ng oras? I wonder kung ano ang ginagawa niya na gumagawa ng ganoong kaguluhan. Nagbago ang mukha ni Feren at Cory. Tila ang mga bantay ng kuweba. Malinaw nilang naramdaman na si Dustin, na nakakulong sa silid ng oras, ang nagdulot ng gayong ugong sa buong kontinente.
Nagpa siya ang dalawa na suriin ang loob ng silid gamit ang kanilang espiritual na kahulugan para lamang makasigurado. At upang malaman kung ano ang eksaktong nangyayari. What? How is this even possible that this guy who didn't seem so powerful is in a cocoon of law now? Napakabilis niyang umabant na malapit na siyang ipanganak muli. Napatayo bigla si Feren na hindi makapaniwala at muntik nang mabaligtad ang chessboard sa kanyang harapan. Nanginginig ang langit at lupa at ang lahat ng bituin ay nagtipon sa pagdiriwang upang magalak at salubungin ang bago. Grandmaster, ito ay isang uri ng abnormal na pangitain mula sa langit at lupa. Pambihira ang brat na ito. Muntik na akong magkamali. Hindi ko akalain na ang brat na ito ay naiintindihan ang kapangyarihan ng batas hanggang sa antas na ito. Isa talaga siyang freak. Ganitong atresado at mahinang universo. Paano nila naitago ang napakagandang talento? I cannot believe that I have lived to see this in my lifetime. Nagulat din si Cory. Oh, my God. He is really a freak. Walang duda na siya ang pinaka-gifted young genius sa ating universe. Sabi ni Feren. Gayunpaman, hindi ganoon kadali ang muling ipanganak at masira ang isang kakon. Mahirap gumawa ng kakon at, bilang resulta, mas mahirap sirain ang kakon. Kung gusto mong lumabas sa kakon, mayroon kang natanggapin ang pagtatanong at pagpapahirap mula sa langit at lupa. Kung hindi na niya matiis ang mahigpit na proseso, siya ay mapahamak. Ang kanyang katawan at ang kanyang espiritual na kaluluwa ay matutunaw at magiging bahagi ng batas sa mundo. Biglang bumantong hininga si Cory. Tama. Nagtataka ako kung paano niya gagawin ito. Mas mahirap lumabas sa kakon kaysa gumawa. I'm really curious to see kung makakaya niya. I am rooting for him since he has worked hard and come so far. I do hope that he make it though rough. Tumango si Feren bilang pagsang-ayon. Inayos nilang dalawa ang chessboard at nagsimulang maglaro muli ng chess. Gayunpaman, sa kabila ng paglalaro ng kanilang chess game, nasa time chamber ang isip nila. Pareho silang nagbayad ng malaki ng kanilang atensyon kay Dustin na nasa time chamber. Samantala sa isang sulok ng time chamber, kumikinang pa rin ang cocoon of law at sobrang nakakasilaw. Parami ng parami ang divine chain of law na patuloy na lumalabas sa kawalan at nagdagdag sa cocoon. Ang laki ng cocoon ay tumaas ng tumalon na nakakatakot. Isa pang 400 taon ang lumipas sa silid ng oras. Napakatagal na noon. Isang araw, isang malakas na pagsabog ang biglang gamulo sa kapayapaan. Mula sa mabituing kalangitan sa labas ng Immortal End World ay dumating ang isang nakasisilaw na liwanag. Ang puting liwanag ay bumagsak sa space barrier at sumugod sa Prime Martial World ng Immortal End World. Pagkaraan ng ilang oras, tumagos ito sa panloob na espasyo ng tripod at umabot sa ulo ni Dustin sa silid ng oras ng kuweba. Ito ay darating. Nasa sulok ng pavilion sina Cory at Feren, na naglalaro ng chess. Bigla silang tumigil. At ang kanilang mga talukap ay nagsimulang kumikibot ng ligaw. Naramdaman nilang dalawa ang nangyayari sa loob ng secret room. Ang puting liwanag ay parang kulog. Nagliliyab at sumasabog mula sa langit. Handang basagin ang ulo ni Dustin. Bush! Talihim na silid. Ang cocoon of law ay biglang gumalaw. Na nagbabago sa hindi mabilang na mga anino. Kaagad, tila daan-daang libong cocoon ang pinalipad sa loob ng silid. Na nagdulot ng ganap na kaguluhan. Bang! Gayunpaman, ang puting liwanag ay napakabilis. Nakalock ito sa totoong kakon, na nagdulot ng puting fog. Ang kawawang kakon ay nahulog sa lupa. Samantala, nanginginig ng husto ang buong katawan ni Dustin. Bumukas ang balat niya, dumudugo, pero hindi niya ito pinansin. Hindi man lang kumikibo. Sa halip, mahigpit siyang kumapit. Dahil si Dustin ay nag-practice ng lahat ng uri ng makapangyarihang mga kasanayan sa pagpino ng katawan. Ang kanyang katawan ay naninindigan na ngayon. Sa ikalawang pumutok ang kanyang balat. Gumaling agad ito sa sarili. Bang! Isa pang pagsabog at ang lupa at langit ay agad na natabunan ng isang kulay ube. Marilag na liwanag. Ito ay bumagsak sa makapal na space barrier at tumagos sa silid ng oras. Na tumutusok patungo sa kakon. Ang mga ito ay hindi kidlat.
Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng batas ng universo. Ito ay isa sa mga pinaka-nakakatakot na puwersa sa buong mundo. Tigaw ni Feren sa pavilion. Na manghahabang matamang nakatitig sa liwanag ng lavender. Oo, tama. Ngayon, ang kailangan lang nating gawin ay maghintay at tingnan kung makakayanan niya ito. Kung ang isang magsasaka ay mabaigo sa prosesong ito, siya ay mamamatay at magiging bahagi ng walang hanggang mga batas ng mundo. Sa kabilang banda, kung magtagumpay siya ay muling isisilang na may matinding kapangyarihan. Ang kanyang lakas ay uunlad sa pamamagitan ng mahusay na mga lukso at hangganan. Bulalas ni Cory. Tumango at matalim din na tumititig sa periwinkle light. Bang! Kaumalingaw-ngaw na tunog. Ang lilang liwanag ay tumama sa kakon. Unti-unting lumitaw ang mga siwang sa ibabaw ng banal na kakon. Habang kung ito ay malapit ng masira. Bang! Pagkatapos ng lilang liwanag, isang itim na liwanag ang bumaril mula sa mabituing kalangitan at sumugod din patungo sa kakon. Sa sandaling ito, si Dustin ay matino na sa loob ng kakon. Habang sinusubukan niyang bumalik sa kakon. Sa kanyang mga sentido, isang kakilakilabot na pakiramdam ang biglang sumanib sa kanya. Ang itim na liwanag ay hindi nakakasakit sa aking pisikal na katawan kundi sa aking espiritual na kaluluwa sa halip. Napaisip si Dustin. Nagulat sa realization na iyon. Tama siya, ang kanyang balat ay hindi nasaktan. Ngunit ang kanyang espiritual na kaluluwa ay paltos. Dumaan ang itim na liwanag sa kakon at tumago sa soul sea ng Dustin. Splash! Ang isang malawak na dagat ng espiritual na kahulugan sa Dustin soul sea ay gumulong sa isang napakalaking alon. Ang Supreme Spiritual Pot ay naging isang malaking, nangingibabaw na bagay na nakatayo sa gitna ng kanyang soul sea. Ang espiritual na puno ay hindi rin mapakali. At ang mga berdeng dahon nito ay naanod sa kalangitan. Sa sandaling ito, ginamit ni Dustin ang lahat ng kanyang trump card na nakapatong sa kanyang soul sea. Ginamit niya ang lahat para labanan ang itim na liwanag. Ang kanyang buong soul sea ay halos mabukaka dahil sa marahas na pagyanig. At hindi niya kayang hayaan na lamang itong ganap na masira ng mga panlabas na puwersa. Sa wakas, sa lahat ng kanyang kakayahan at pagpupersage, naubos ni Dustin ang enerhiya ng itim na liwanag. Ang espiritual na puno ay itinapon pabalik. Tumama sa isang sulok ng kanyang soul sea. Pareho sa Supreme Spiritual Pot, ito ay inihagis din sa isang dagandong. Ang dagat ng espiritual na kahulugan sa gitna ng kanyang soul sea ay nabasag sa mga piraso. Pakiramdam ni Dustin ay parang nahati ang kanyang ulo. At hindi niya ito matiis. Bang! Tumabituing kalangitan sa labas ng mundo. Isa pang pulang ilaw ang sumugod sa kanya. Ang pulang-pula nitong sinag ay napakaganda at misteryoso. Habang itinutuon niya ang kanyang isipan. Parang lava ang dumaloy sa kanyang katawan na madilim at siksik na enerhiyang demonyo. Dahan-dahan itong namuo at naging maladyos ang baluti. Ang baluti na ito ay ginawa ni Devil Ancestor Bale. Na inagaw ni Dustin sa apo ng una na si Derek. Bush! The pot of chaos materialized above Dustin's head and turned into a large tripod. Which then released the omnipotent gas that enveloped him. Bueno, ngayon ay isang magandang araw upang labanan ang universo. Alam ni Dustin na walang paraan para magtago. At ang tanging magagawa niya ay lumaban. Biglang nag-alab ang kanyang fighting spirit na parang makinang nabuhay. Pagkatapos ay buong tapang siyang sumugod patungo sa pulang ilaw. Ang pulang ilaw ay umalangaw-ngaw na parang nakakatakot na pulang-pula na usok ng mga lobo. Boom! Nanginig si Dustin sa impact. Habang siya ay tinamaan, pumaas ang pulang usok mula sa kanyang mga butas at unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Pagkatapos, ang sumunod ay itim at asul na mga ilaw. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga ilaw ng lahat ng kulay ay naglaro. Parehong ang katawan at espiritual na kaluluwa ni Dustin ay nagdusa ng matinding pinsala mula sa mga ilaw na iyon. Sa kabutihang palad, ang kanyang vital energy ay may mataas na kalidad. Bukod dito, ang kanyang pisikal na kalagayan ay hindi nasusukat, habang ang kanyang espiritual na kaluluwa ay protektado ng isang espiritual na puno. Bukod pa rito, malawak siyang protektado ng Pot of Chaos at ng demonyong baluti,
Kung ito ay isa pang magsasaka, siya ay patay na. Nakabutihang palad para kay Dustin. Nasa kanya ang lahat ng mga kayamanan upang protektahan siya. Samantala, pabalik sa pavilion. Hindi ako makapaniwala na ang prosesong ito ay sobrang nakakatakot. Hindi banggitin ang nagbabanta sa buhay. Parang si Dustin ay naghuhukay ng sarili niyang libingan. Parehong natulala sina Farron at Corey nang masaksihan ang lahat. I can't believe na nagawa niya talaga. Damn. He is really a genius. Ha. Bulalas ni Farron na may labis na paghanga sa kanyang mga mata. Oo. Kung nakatagpo ako ng ganitong uri ng pagsubok noong nasa Immortal King Realm ako. Namatay na ako. Napabuntong. Hininga din si Corey. At bahagyang gamaan ang boses. Kasabay nito. Sa silid ng oras. Ang maliit na Infinity Beast ay nakatakas na sa isang malayong sulok ng sikretong silid. Alam na ito ang kapangyarihan ng universo. Ang halimaw ay labis na natakot. Wala itong magagawa, kundi panoorin lamang habang sinusubukang ipasa ni Dustin ang paglilitis. Pakiusap. Ang maliit na Infinity Beast ay kinuyam ng husto ang dalawang paa nito kaya naging asul ang mga dugtong ng mga daliri nito. Sa oras na ito, si Dustin ay natatakpan na ng mga sugat sa buong katawan. Maging ang kanyang espiritual na kaluluwa ay lubhang nasugatan. Damn it, kailan ito matatapos? Kung magpapatuloy ng ganito, mamamatay na ako maya-maya. Naisip ni Dustin na may pilit na ngiti. Siya ay same time na umaasa na ang pagsubok ay magtatapos sa lalong madaling panahon. Sa isang partikular na sandali. Bang! 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 Biglang sumugod sa kanya ang siyam na sinag ng liwanag na may iba't ibang kulay. Ang siyam ay isang napakalalaking numero. Halika! Ito na ang huling suntok. Lahat o wala ngayon. Parehong balis ang tumayo sina Corey at Farron. Inaabangan ang susunod na mangyayari. Subconsciously, pareho silang umaasa na magtatagumpay si Dustin. Kung tutuusin, kilala nila ang binatang ito at nakita nila ang kanyang potensyal. Siya ay isang mabuting bata. Boom! Ang siyam na liwanag na haligi ay kumikinang na parang siyam na makalangit na espada na tumitama patungo kay Dustin. Sa isang iglap, mas napinsala pa ang katawan ni Dustin. Siya ay seryosong nasaktan sa mga bituka. Ang kanyang laman ay napunit. At ang kanyang mga buto ay sabog kung saan-saan. Para siyang pinag-usig habang buhay. Clank! Tila 12-dosenang mapurol na kulog ang gumalaw sa soul sea ng Dustin. Na bumaril patungo sa kanyang espiritual na kaluluwa. Ang siyam na mga haligi ng enerhiya ay hindi lamang umatake sa kanyang laman kundi pati na rin sa kanyang espiritual na kaluluwa. Damn! Mapapawi nito si Dustin. Ang siyam na liwanag na haligi ay tila nagmula sa isang mas mataas na antas. At sila ay hinuhusgahan si Dustin ng may mahigpit na pagsusuri. Magulo ang buhok niya. Nagniningning ang kanyang katawan. Ang kanyang vital energy ay marahas na nakikipagpunyagi. At ang kanyang espiritual na pakiramdam ay kumukulo. Ginawa niya ang lahat ng kanyang vital energy force, physical strength, at spiritual sense para baliw na labanan. Sa wakas, ang siyam na light column ay nagkapira-piraso sa isang pag-crash lang. Nasunog ang kanilang apoy at natakpan ng tuluyan si Dustin. Sa isang iglap, ang katawan ni Dustin at ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nasa isang estado ng pagbagsak. Ang siyam na kulay na apoy ay patuloy na nagninangas. Tumagal ng mahigit 12 araw ang nagliliyab na apoy nito. At sa panahong ito, lahat ng uri ng insight at pamamaraan ay lumitaw sa isip ni Dustin. Boho! Ito ay gumana. Sa siyam na kulay na apoy na nagninangas. Ang nirvana ay sa wakas ay nakamit. Gulat na sigaw ni Corey na halos mapatalon sa sobrang saya. Damn it, this guy is really extraordinary. Iyong mga ninuno ng sekta lang ang makakaligtas dito at maipanganak na muli. Hindi ako makapaniwala na ginawa niya talaga. Nabigla rin si Farron. Nakaawang ang bibig. Makalipas ang mahigit 10 araw. Sa wakas ay naubos ang siyam na kulay na apoy na may mga kumikinang na ginto sa abo. Nagniningning ang ilang bahagi ng katawan ni Dustin. Habang ang iba naman ay tuyo at sunog. Tinagpad niya ang abo, at nagsimulang mag-refresh ang kanyang tigang na katawan.
Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng gininto ang liwanag na para bang ito ay muling binuhay ng ginto. Ang nakasisilaw na mga banal na hanay ng mga batas ay bumaril mula sa kanyang katawan tulad ng maraming sagradong mga araw na bumaril sa hangin. Sa isang sulyap, si Dustin ay mukhang napakahusay at sa huli ay banal. So this is the power of law and order. It is indeed very powerful. I still can't believe that I now possess so much power. Nang iwagayway ni Dustin ang kanyang kamay. Ang mga banal na tanikala ng batas ay lumipad sa kalangitan. Medyo maingat si Dustin habang sinusubok ang kanyang kapangyarihan. Dahil hindi pa rin niya masabi kung gaano siya kalakas. Gayunpaman, nararamdaman niya na ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Siya ay mas malakas sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng batas kaysa dati. At ang kanyang espiritual na pakiramdam ay bumuti rin ng husto. Siya ay dumaan sa isang matinding pagsubok para sa kanyang espiritual na kaluluwa at espiritual na kahulugan at natutuwa siyang nagtagumpay siya sa isang piraso. Tinansya ni Dustin sa kanyang isipan na sa kanyang kasalukuyang lakas. Kaya niyang talunin ang lahat ng mga master sa Immortal King Realm. Kahit na nakilala niya ang mga master sa Immortal Saint Realm, magagawa pa rin niya ang isang disenteng trabaho para protektahan ang kanyang sarili. Hindi na siya natakot sa kanila gaya ng dati. Pagkatapos ng lahat, si Dustin ay nakagawa ng mahusay na mga tagumpay sa spatial na kapangyarihan at kapangyarihan ng batas. Ang mga magsasaka na nagdadalubhasa sa alinman sa spatial na kapangyarihan o kapangyarihan ng batas ay lubhang mahirap pakitunguhan dahil sila ay itinuring na mas mataas kaysa sa iba kung ihahambing sa ibang mga magsasaka. Ngayong pareho na si Dustin ay maituturing siyang hindi magagapi. Ang pinakamahina kong bahagi na malamang na kailangan kong maglagay ng mas maraming enerhiya sa paglilinang ay ang vital energy. Kung maaari kong patuloy na mapabuti ang aking vital energy, ako ay magiging isang tunay na master sa universo na ito. Hanggat hindi ako nakaharap sa isang sekta na ninuno, wala akong dapat ikatakot. Pagmumuni-muni ni Dustin. Ang kanyang vital energy talaga ang pinakamahina sa kabuoang lakas ni Dustin. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Dustin na linangin ito. Kung mas mataas ang antas ng kanyang paglilinang, mas napagtanto ni Dustin na ang pinakamahalagang bagay sa paglilinang ng mahahalagang enerhiya ay ang pagbuo ng isang magandang pundasyon. Ang katatagan ng pundasyon ay nagpasya kung gaano kalaki ang silid ng isang magsasaka para sa pag-unlad sa hinaharap. Bueno, mas mabuti na pumunta ako at palakasin ang aking sarili sa mga pagsubok. Matapos ang matitinding pagsubok na pinagdaanan ko at kumatok sa mga pintuan ng kamatayan ng ilang beses. Tapalagay ko iyon na ang pinakamainam na panahon para sa akin na bumalik at maglinang sa pag-iisa at gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Dahil iyon ang pinakamahusay na paraan upang linangin at lumikha ng isang mas magandang pundasyon. Ngunit saan ako pupunta para sa mga pagsubok na kasing lakas ng mga pinagdaanan ko? Pagtataka ni Dustin. Totoong sa lakas ngayon ni Dustin. Nahirapan siyang humanap ng lugar para sa mga pagsubok. Walang ganoong mga lugar sa Immortal End World. Biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Baka, makapasok na naman ako sa Ancient Forbidden Land. Maingat na naisip ni Dustin. Pagkatapos siya at ang maliit na Infinity Beast ay umalis sa lihim na silid. Naglakbay sila sa sinaunang lungsod sa kailaliman ng kalangitan ng Immortal End World. Ilang sandali pa ay nanatili doon si Dustin at nalaman niya ang sitwasyon ng puno ng demonyo. Sa kanyang pagkabigo, ang puno ng demonyo ay nanatiling pareho. Hindi nagpapakita ng anumang anyo ng pagbabago. Matagal nang naging demonyo ang halaman. At matagal bago ito magising. Hoy! Pinaplano mo bang gawin ang iyong mga pagsubok sa Ancient Forbidden Land? Paano mo naisip ang bumalik doon muli? Gulat na tanong ng Supreme Holy Tree. Matapos malaman ang plano ni Dustin. Tama. I think it would be the best place for the kind of trials that I need. Tumango si Dustin. Well, alam nating pareho na ang Ancient Forbidden Land ay isa sa mga pinakadelikadong ipinagbabawal na lugar sa universo. Mayroong lahat ng uri ng kakilakilabot na mga bagay doon. Tapalagay mo ba ang higanting pilak? Ang mabangis na hayop at ang tuyong bangkay na iyong huling nakita ay ang pinakamakapangyarihang mga nilalang sa lugar na iyon.
Well, mag-isip ka ulit. Ang tatlong iyon ay mga palaboy lamang. Ang pinaka nakakatakot na nilalang ay hindi kailanman nag-abala na magpakita ng madali. Gayunpaman, kung hindi ka pinalad na mapuko sila ng hindi sinasadya, mamamatay ka sa isang segundo. Kaya ipinapayo ko sa iyo na huwag pumunta. Sabi ng kataas-taasang banal na puno. Ang puno ay nanatili sa sinaunang ipinagbabawal na lupain sa mahabang panahon. At alam nito na maraming kakilakilabot na bagay sa lugar na iyon. Okay lang ako, sigurado na tayo kayang pamahalaan. Bukod dito ay ang tanging paraan na gagana ang mga pagsubok. Tapalagay ko ay hindi magandang ideya para sa akin na mapunta sa isang lugar na masyadong ligtas para sa paglilitis. Napangiti ng mahina si Dustin. Takasalukuyang lakas ni Dustin. Walang maraming lugar sa universo kung saan siya nang ahas na huwag pumunta maliban kung mayroon itong presensya ng mga ninuno ng sekta. Medyo iba na ang ugali mo ngayon. Maging ang ugali mo ay nagbago na. Nagsimula ka ng magmukhang isang tunay na master ngayon. Ang kausap ng Supreme Holy Tree sa sarili habang nakatitig sa taas-baba kay Dustin. Ito ay may isang malakas na pangunawa sa pangkalahatan at natagpuan na si Dustin ay medyo naiiba mula sa dati. Malakas ang bawat galaw niya. Well, I didn't expect you to reach this level in low power so fast. Ikaw panganak mo lang ba mula sa kukon? Sabi ng banal na dilaw na puno habang nakatitig kay Dustin. Tumama sa kapatid nito sa pagtatasa ng lakas ni Dustin. Tama, maganda ang mga mata mo. Ang galing niyo talaga sa perception. Nagulat si Dustin. Ang cultivation base ng isang tao sa aspeto ng mga batas ay medyo low-key. At mahirap makita ang anumang makabuluhang pagbabago. Hindi niya inaasahan na makikita ng banal na dilaw na puno ang kanyang paglilinang sa isang sulyap. Ang aking kapatid na lalaki ay sumisipsip ng kapangyarihan ng batas sa pagitan ng langit at lupa bilang kanyang enerhiya para sa paglilinang. Hindi mo maaaring itago ang gayong mga kapangyarihan mula sa kanya. Bumisi ang kataas-taasang banal na puno. Bumiti si Dustin at iniwan ang dalawang intuitive na kapatid. Nangunguna sa isang tropa ng higit sa 100,000 halimaw. Ang 8 malalaking hayop na malapit sa Immortal Endworld ay nakaligtas sa buong kalangitan. Napakaraming hukbo ng mga halimaw sa paligid. Ang mga nilalang mula sa ibang mga mundo ay umiwas na makalapit. Kinuha ni Dustin ang 3 higanteng hayop at dumiretso sa Ancient Forbidden Land. Sa pagkakataong ito, handa na siya at partikular na dumating para sa mga pagsubok. Kaya naman, sa halip na itago ang kanyang presensya, matapang na sumulong si Dustin at ginulo ang kanyang paligid. Pagkalipas ng ilang araw, nakilala ni Dustin ang isang diabolic beast sa premium stage ng Immortal King Realm. Isa siyang demonyong rhino, na may nasusunog na madilaw-dilaw na kayumangging apoy sa buong katawan niya. Binata, ikaw ay isang malakas na magsasaka. Ngunit kung maglakas loob kang pumasok sa aking teritoryo, babayaran mo ang iyong mga paglabag. Ang demonyong rhino ay naglabas ng mga salita ng tao. Tinitigan niya si Dustin na may eskarlata na mga mata habang may mapaglarong ngiti sa mukha niya. Masasabi niyang nasa preliminary stage na si Dustin ng Immortal King Realm. Gayunpaman, siya ay nasa premium na yugto ng Immortal King Realm. At malaki ang kanyang kumpiyansa na magagawa niya ng maayos laban kay Dustin. Mamamatay ka ngayon. Lumaki ang isa niyang kuko at kasing bilis ng pag-iilaw ay lumapit kay Dustin. Biglang nawasak ang mga bundok sa malapit sa lakas ng hangin. Bumisi si Dustin at itinuro ang kamay niya. Ang mga streaks of divine ruling chains ay lumabas sa kawalan at nahulog patungo sa demonyong rhino. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ng batas ay nakagapos sa demonyong rhino at bigla siyang hindi makagalaw. Ang divine ruling chains ay tumusok sa kanyang katawan sa isang iglap, na naging sanhi ng kanyang pagdugo ng husto. Ang demonyong rhino ay hindi pa rin kumikibo at nasa ilalim ng kontrol ni Dustin. Iligtas mo ang aking buhay. Duwag ang demonyong rhino kaya mabilis siyang sumuko habang nakatingin kay Dustin na nagmamakaawa. Sobrang yabang mo at gusto mo ang buhay ko ngayon lang. Bakit ko pa ililibre ang buhay mo? Ngumisi si Dustin. Pagkatapos ay hinigpitin niya ang hawak sa katawan ng demonyong rhino.
Ang Divine Ruling Chains ay lumiwanag at mukhang napakaliwanag. Umawag-kawag sila at lalong humigpit sa paligid ng katawan ng demonyong rhino. Handa akong maging alipin mo o hayaan mong gamitin mo ako bilang iyong sakay. Nagsumikap ako ng higit sa 100,000 taon upang makamit ang mayroon ako ngayon. I don't want to die now. Patuloy na nagmamakaawa ang demonyong rhino. Masasabi niyang hindi kapani-pani walang makapangyarihan ang binata sa kanyang harapan sa maikling pagkikita pa lang nila. Madali niya itong mapatay gamit lang sa isip niya. Ano bang pinagsasabi mo? Ano sa tingin mo ay interesado sa akin ang iniaalok mo? Malamig na tiningnan siya ni Dustin. Ito ang marka ng aking espiritual na kaluluwa. Tigaw ng demonyong rhino. Pagkatapos ay pinalamutian niya ang isang espiritual na globo ng kaluluwa at iniharap ito sa harap ni Dustin. Sige, ihahatid na kita. Tumanggo si Dustin. Sa ganitong paraan, mas napaboren si Dustin at nakakuha ng bagong alagang hayop na magbubukas ng daan para sa kanya. Sa ilang sunod-sunod na araw, maraming nilalang ang nakilala ni Dustin na kasing lakas ng mga nasa Immortal King Realm. Ang ilan ay mga diabolic beast. Ang ilan ay mga sopistikadong diabolic na halaman. At ang ilan ay mga kakaibang nilalang na ipinanganak sa sinaunang mundo. Ngunit pinatay silang lahat ni Dustin nang walang pag-iisip. Sa daan, nasakop ni Dustin ang 5 halimaw sa kabuuan. Bilang karagdagan sa demonyong rhino, mayroon ding isang masamang unggoy, isang diabolic crocodile, isang demonyong sawa, at isang demonyong oso. Ang 5 hayop ay nasa premium na yugto ng Immortal King Realm. Sa pinakamahalagang sandali pagdating sa pagpili ng buhay at kamatayan, pinili nilang lahat na magpasakop. Hindi naisip ni Dustin ang pag-recruit ng mga makapangyarihang hayop para sa kanyang pansariling pakinabang. Makalipas ang 5 o 6 na araw, tumayo si Dustin sa gilid ng isang lanta at matigas na lupa. Sa kailaliman ng tuyong lupa, may isang malagang bundok na iba ang hitsura sa mga halaman. Sa tuktok ng bundok ay nakatayo ang isang palasyo na naglalabas ng gintong liwanag. Espiritu ng banal na bato. Makikita na talaga kita. Nakangiting sabi ni Dustin habang nakatingin sa palasyong puno ng gintong liwanag. Sa palasyong ito kung saan nakuha ni Dustin ang Flame ng Magic Scripture. Bukod doon, mayroong isang pool ng gintong katas at isang gintong butil. Dala-dala pa ni Dustin ang golden liquid at ang golden bead. Ang mga ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa kanyang paglilinang. There's going to be a fierce battle. I'm looking forward to it, sabi ni Dustin sa sarili. At sabay kaway ng kamay. Inilipat niya ang 5 diabolic beasts sa slave tower. Pagkatapos ay lumipat siya patungo sa palasyo. Nakumpirma na ni Dustin na ang espiritu ng banal na bato ay nasa Immortal Saint Realm. Ang isang master sa Immortal Saint Realm ay katumbas ng isang dakilang pinuno sa mundo ng demonyo. Gusto ni Dustin na subukan at makita kung gaano kalakas ang isang manlalaban sa antas na ito.